Saan tayo dito? Zenbang, asawa at anak na babae ko. Kayo pa rin bang buhay? Ang saya naman. Parang muling ipinanganak ako. Noong nakaraang buhay, sobrang mahirap ko. Hindi ko kayang alagaan ang anak ko. Ibigay siya sa ibang tao, na nagdulot ng kalungkutan sa asawa. Ikaw, ay, huwag lumapit. Nanay, gutom ako. Gusto kong uminom ng lugaw. Huling gabi. Sure. Mag-iisip na ako kung paano kumita ng pera, para mapakain kayo. Sa panahon na ito, sa tabing dagat, maraming isda. Hindi madali ang kumita ng pera. Binabati kita, host. I-activate ang pinakamalakas na sistema para sa kayamanan. Bibigyan ka ng isang bagong panimula na regalo. Pangunahing tampok sa pagtulong sa pangingisda. Makakatulong ito sa host na mas mapabuti ang pangingisda. Maglalabas ng bagong gawain para sa mga baguhan. Pakiusap, ang host ay sa loob ng 3 araw. Dapat maabot ang araw-araw na kita ng pamilya ng 5 yuan. Makakatanggap ng 1,000 yuan na bonus. Sistema ng yaman. Ito ang benepisyo ng muling pagsilang. Kailangan lang kumita ng 15 piso sa loob ng 3 araw. Bibigyan ako ng gantimpala na 1,000 piso. Ito ay isang malaking halaga. Napakaganda ng sistema. Sa tulong ng sistemang ito, tiyak na mayaangat ko ang buhay ng aking pamilya. Katatapos lang, binigyan ako ng pinakamakapangyarihang sistema ng pagyaman. Ng isang starter pack para sa mga baguhan. Subukan muna natin ang starter pack ng sistema. I-activate ang starter pack. Pangunahing tulong sa pangingisda. Kayang tuklasin ang aktibong grupo ng isda sa loob ng 10 metrong radius at siguradong makahuli ng isda. Ang tampok na ito ay makakapag-ani ng isda ng 100%. Madali lang makakuha ng marami. Ibenta sa magandang presyo. Narito na haha. Nahuli ang makerel na may bigat na 2.1 libra. Nagkakahalaga ng 16.8 yuan. Kasalukuyang kita ng pamilya, 16.8 yuan. Binabati ang host sa pagtapos ng beginner task. Naabot ang arawang kita na 5 yuan. Ngayon ay ipapamahagi ang gantimpala ng sistema. 1,000 yuan. Na-save na sa sistema. Aba. Natapos ang gawain sa loob ng 1 oras. Nakuha ko ang gantimpala ng ganyuan. Ang sistemang ito ay sobrang galing talaga. Pero hindi pa rin sapat ang pera. Kailangan ko pang kumita ng mas marami para mapaligaya ang asawa at anak ko. Makapagpasaya sila. Natuklasan ang lugar na maraming mataas na density ng alimasag. Bigat ng isang alimasag. Mga kalahating kilo hanggang 1 kilo. Presyo sa merkado 30 yuan kada kilo. Alimango. Mahal ang mga ito. Ay, ang ganda nito. Nakakuha ng 23 kilo ng alimango. Halaga ay 670 yuan. Kasalukuyang kita ang pwedeng gastusin. 1,766 na yuan. Sige na. 1,766 na yuan. Talagang malaking ani ito. Ang kinita ng iba sa 1 taon. Hindi pa kasing taas ng kinita ko sa 1 sandali. Na-detect na may sea cucumber sa 500 metro paharap. Dahon ng dagat. Sakto para palakasin ang katawan ng asawa. Naku, ang laki pala nito. Magandang huli ngayon ah. Tara, maghanap tayo ng lugar para ibenta ang mga lamang dagat na ito. May natagpo ang kakaibang elektronikong kagamitan. Posibleng panlabas na monitoring device. Nag-trigger ng side quest. Isumite ang espesyal na pambansang bagay. Makakakuha ng opisyal na gantimpala. Mga kagamitan sa pagmamanman sa ibang bansa. Ginagamit ng mga espiya. Isang malaking tagumpay ito. Aba. Qi Zhenbang, anong kalokohan ang hawak mo? Kakalabas ko lang mula sa mabatong dalampasigan. Nagtatago ako. Baka nagnakaw ka ng bakal ng estado. Gusto mo bang ibenta? Huwag kang magbula. Ito ay kagamitan na iniharap ko sa estado. Huwag kang maingay. Tama. Ibigay sa gobyerno. Kailan ka nagkaroon ng ganitong kamalayan? Kamakailan lang, gusto mo pang ibenta ang anak na babae mo. Pupunta ako sa barangay para magsumbong. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng pulis, ako o ikaw. Mr. Police. Siya nga. Nagnakaw siya ng ari-arian ng bansa at gustong ibenta. Nakita ko mismo. Ganito ang ugali ni Qi Zhenbang. Talagang kayang gawin ito. Noong una, natalo sa sugal. Pati lambat ng pangingisda ay ibinenta. Ngayon, hindi na nakakagulat na magnakaw ng bakal. Qi Zhenbang. Totoo bang sinabi niya? Kawani ng pulis. Sinasalungat niya lang ako ng walang katotohanan. Nang huli ako ng isda. Sa tabing dagat ko ito nakuha. Parang hindi ito sa atin. Parang kagamitan ng banyaga na pang-monitor. Ito ay isang kasangkapan sa espiya. Bago ito. Tama. Kapatid, nakagawa ka ng malaking ambag. Ito ay may kinalaman sa seguridad ng ating maritime defense. Agad naming ulat ito sa naval base. Si Qi Zhenbang ay nakakuha ng kasangkapan sa espiya. Hindi halata. Itong bata, may nagawa siyang tama ngayon. Hindi ba? Siya. Talagang nakuha niya yung bagay na yun.
At nakapag-ambag pa. Natapos niya ang side quest. Ibinigay ang espesyal na bagay. Gantimpalang pera na 500 yuan. Hindi lang nalinis ang suspetsa, kundi nakakuha pa ng gantimpala. 500. Talagang darating na ang magandang araw. Natapos na ang mga opisyal na gawain. Tara, pag-usapan natin ang mga personal na bagay. Kaibigan, maganda ang itsura nitong blue crab mo. Gusto kong bilhin ito para ipatikim sa mga kasamahan ko. Presyo ay 4 na yuan kada kilo. Pwede na ba ito? Kung hindi ka satisfied sa presyo, maaari pa nating pag-usapan. Sige, ayos na. Salamat kaibigan. 31 blue crab. Kabuang timbang ay 64 na libra. Kabuang 25 piso. 20 piraso ng mackerel. 50 libra. Kung bibilangin sa 8 piso bawat libra. 400 na piso. Ayos. Kabuang 650 piso. Ikaw ang pumindot. Sakto ang presyo na sinabi ng sistema. Kung bibili ng bigas at karne, sapat na yan para sa akin ang 3 taon. At itong mga sea cucumber ay napaka-espesyal. Bibilangin ko ito sa 10 piso bawat kilo. Paano kung lahat ay kukunin? Hindi ko na ibebenta ang mga sea cucumber na ito. Ito ay para sa aking asawa upang mapalakas ang kanyang katawan. Napakapalad ng kapatid na babae. Salamat po. Ako na muna ang aalis. Anong swerte ang tinakbo ni Kizenbang na adik sa sugal? May nahuli sa pangingisda at may nagawang kabutihan. Walang kwenta ang swerte. Dati ay naubos niya ang lahat ng dot ng asawa niya sa sugal. Kahit gaano pa kalaki ang kikitain, kailangang matalo ng tuluyan. Pero sabi niya kanina, para sa asawa niya ang mga sea cucumber. Noon, hindi niya pa nakikita na sobrang bait niya sa iba. Sino ba ang nakakaalam kung anong masama ang nasa isip niya? Asawa, nandito na ako. Tingnan mo, ang dami ng pagkain. Saan mo nakuha ang pera para bilhin ito? Kumuha ka ba ng pera mula sa iba? Ibebenta mo ba ang anak natin? Mahal. Ito ang pera mula sa pagbebenta ko ng isda at alimango. Itago mo na lang. Maraming nakakita niyan. Tanungin mo na lang para malaman mo. Hindi mo ako niloloko. Sumpa ko sa langit. Si XU ang anak kong babae. Kung sakaling gagawin ko pa uli, pasensya na sa inyo. Parurusahan ako ng langit. Maaari ko pa ba siyang pagkatiwalaan? Ako na ang gagawa ng millet at sea cucumber na lugaw, para alagaan ang iyong katawan. Siya pa ang kusang nagluto. At binigyan pa ako ng pera. Talagang nagbago siya. Ginoo, saan po ba ang bahay ni Kizenbang? Sa Naval Base. Paano mo mahahanap si Kizenbang? Yung batang si Kizenbang. Kamakailan lang, nag-aaway pa siya tungkol sa pagbebenta ng anak na babae niya. Ngayon nakita ko siya. Bitbit ang malaki at maliit na mga pagkain pa uwi. Hindi kaya nagnakaw siya ng mga gamit ng Navy. At ibinebenta para kumita. Pupunta ako para sabihin sa punong barangay. Hindi dapat dahil kay Kizenbang. Madamay ang buong barangay natin. Kapatid sa Navy, ako ang punong barangay dito. Si Kizenbang. Siya. May ginawa ba siyang masama? Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo na. Hindi namin itatago. Kagawad. Nagkakamali ka. Ang kagamitan na ipinasa ni Kizenbang dati ay kagamitan para sa pagtuklas ng mga dayuhang espiya. Nakagawa tayo ng malaking ambag sa depensa sa dagat. Paparito kami upang bigyan siya ng bonus. Kizenbang. Yung batang iyon ay lasinggo at manunugal. Pwede ba siyang magpakitang gilas? Paano? Akala mo ba nagkamali kami? Hindi. Dadalahin kita ngayon din. Halika. Zenbang. Tio, anong ginagawa mo rito? Sige, sabihin mo ng totoo. Saan talaga galing ang perang ito para mamili? Sa pagbebenta ng isda, huwag mo akong lokohin tungkol sa pangingisda. Mga tao sa Naval Base, nakarating na tayo sa dulo ng nayon. Bakit sila dinala ng mga Navy dito? Anong gagawin? Hindi ba't ikaw rin ang may kasalanan dito? Nagnakaw ka ng kagamitan ng mga sundalo. Ngayon, hinahanap ka na nila. Ikaw. Bilisan mo. Pinabayaan ko si Zendong na dalhin sila. Kumuha ng pera at umalis. Tio, nagkamali ka ng akala. Dapat ay dumating sila para magbigay ng gantimpala. Nagsumite ako ng kagamitan ng espiya. Nagawa ko ang isang malaking kabutihan. Huwag mo akong lokohin. Iyon ay isang base ng Navy. Hindi ito daungan para sa mga isda. Ay naku, talaga namang. Kizenbang. Akala ko ay naayos mo na. Hindi ko akalain na niloko mo ulit ako. Nagnakaw ka ng kagamitan ng militar. Alam mo ba na ito ay dahilan para makulong? One King, maniwala ka sa akin. Talagang magandang bagay ito. Magandang bagay? Anong magandang bagay? Dumating pa ang hukbong dagat. Magandang bagay pa rin ba yan? Alam ko na. Hindi dapat ako nagkaroon ng pag-asa sa'yo. Ay nako. Hintayin niyo na yung mga sundalong Navy. Malalaman niyo rin. Dito sa kabilang banda. Sabi ko na hindi tatagal tong sugalero. Matapang makipag-away sa Navy. Ngayon, si One King at ang dalaga niya. Wala nang pag-asa talaga.
Nasa bahay ba si Ki Zenbang? May mga tao mula sa Navy na dumating. Pinuno. Pakiusap po. Huwag niyong dakpin si Zenbang. Bata pa siya kaya hindi pa niya alam ang tama. Nasa akin ang lahat ng pera niya. Ibabalik ko na ito sa inyo ngayon din. Pakiusap, pahalagahan mo siya sa pagkakataong ito. Huwag hulihin si Papa. Hindi na iinom si Axio ng lugaw. Talagang magandang bagay ito para kay Axio. Hindi sila dito para hulihin ako. Bakit ka pa nakatayo dyan? Mabilis, lumuhod ka sa leader. Makakatulong ito para mabawasan ang parusa. Ay nako, ano ito sa inyo? Anong palabas ito? Ang mga leader ng Navy ay dumating para magbigay ng banner at premyo. Ano nang sinasabi mo? Ikaw ba ang asawa ni Comrade Ki Zenbang? Ganito kasi ang nangyari. Kahapon, habang nasa dagat si Comrade Ki Zenbang, natuklasan ang inilalagay sa labas ng bansa. Sonar detector. Napakahalaga nito para sa ating depensa sa dagat. Dumating kami para magbigay ng parangal. Akala nyo mali ang intindi nyo. Hindi kami nandito para arestuhin kayo. Siyempre, hindi. Malaki ang naging ambag ni Comrade Ki Zenbang. Hindi pa kami nakakapagpasalamat ng sapat. One King, tingnan mo, hindi kita niloko, di ba? Kasamang Ki Zenbang. Ito ang 200 yuan na bonus. Sana ipagpatuloy mo ang iyong pagsisikap. Salamat, leader. One King, itago mo muna ang perang ito. Mayroon pa kaming gawain. Paalam muna. CJ, sasamahan kita. Babalik ako at mag-aanunsyo gamit ang loudspeaker. Para matutunan ng buong baryo si Zenbang. Esan. Ayos. Ay naku, Zenbang, ikaw na. Halos mamatay si ikalawang tiyo sa takot. Talagang nagbigay ng bonus. 200 yuan. Hindi ko kaya kumita ng ganito sa isang taon. Mukhang sa pagkakataong ito, talagang inakusahan natin siya ng mali. One King, sinabi ko na, papasayahin ko kayo ng mag-ina, para magkaroon kayo ng magandang buhay. Zenbang, pasensya na. Nagkamali ako sa paghusga sayo. One King, ako ang dapat humingi ng tawad. Dati akong masyadong salbahe. Natural lang na hindi kayo maniwala sa akin. Pero nangako ako. Sa hinaharap, sisiguraduhin kong magkakaroon kayong mag-ina ng pinakamagandang buhay. Ano ang plano mo sa ibaba? Tiyo, naisip ko magpatayo ng bagong bahay. Magpapagawa ng bagong bahay. Kailangan ng hindi maliit na pera yan. Pagdating ng panahon, sasama ako sa iyong tiyagi. Magkakasama tayo. Hindi na kailangan si Tiyo. Yung kinikita ko sa pangingisda sapat na. Gaano katagal ka pa mag-ipon? Kumikita ka ng ganong kalaki. May paraan ako para dyan. Sakop ng sonar ang isda 5 metro. May sistema ka na para yumaman. Hindi na problema ang kumita. Ipagpatuloy ang pangingisda. Sobrang bigat nga nito. Binabati kita, may-ari, sa pagkuha ng 48 kilo ng Blue Spotted Grouper. Halaga nito ay 720 yuan. Sapat na ito para sa kalahati ng pera sa bagong bahay. Bukas, ibebenta natin lahat ng isda na ito. Pagkatapos, pupunta tayo sa bahay ng punong baryo para mag-apply ng lupa para sa bahay. Si Zenbang nga pala ito. Punong baryo. Abala ako. May kailangan ka ba, Zenbang? Punong bayan. Nandito ako para humiling ng isang lote para magtayo ng bagong bahay. Magtatayo ng bahay. Hindi ba't may naiwan na lote ang mga magulang mo? Yung bahay ng mga magulang ko iyon. Gusto kong manatili para sa isang alaala. Gusto kong magtayo sa silangan ng baryo natin. Isang 2 palapag na maliit na bahay. Maluwang. CJ, bata ka talaga. Matapang ka rin ah. Mahal ang magpatayo ng bahay ha. Paano kung maputol ang supply ng pagkain sa gitna? Mag-alala kayo, punong barangay. Hindi ako titigil hanggat hindi natatapos. CJ, ikaw, bata. Ayos na ang puso mo. Naaprubahan ko na ang lupa para sayo. Babalikan mo na lang ang accountant. Pumirma ka para sa record. Salamat, Kapitan. Pero yung luma kong bahay, walang kuryente, hindi maginhawa. Hindi pa nga pwedeng buksan ang kerosene lamp. Tingnan mo ito. Oh, madali lang yan. Ngayon hapon pupunta ako sa power station. Para mag-apply para sayo. 3 araw lang ang maximum. Pagdating ng oras, ikakabit nila ang linya para sayo. CJ. Salamat, punong barangay. Sige, aalis na muna ako. Si Ki Zenbang, itong batang ito. Talagang marunong makisama ah. Nagbigay pa ng 2 malaking front door. Malaking front door. Tingnan mo. Itong batang ito ngayon. Hindi na basta-basta. Ngayon marunong na siyang gumawa nito. Hindi naman siya pangit. Maganda pa ang itsura niya.
Noon lang ay nalulong siya sa sugal. Kailangan mo siyang samahan ng mas madalas. May kakayahan ang batang ito. Baka sa hinaharap, makakatulong siya ng malaki sa ating baryo. Tatay, ay. One King. Para sa'yo. Ganito karami. Nagpunta ako mangisda at nakabenta ng ilang berdeng lapu-lapu. Nakabenta ako ng mahigit 1,000. Hindi mo ako niloko. Siyempre, hindi kita niloko. Nakita yun ng mga tao sa pantalan. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo. Tama. Nakuha ko ang pahintulot ng punong baryo para sa bakanting lupa sa silangan. Para sa pagtatayo ng bagong bahay. Matutuloy na. Sa loob ng 3 araw. Magkakaroon na ng kuryente. Talaga. Siyempre. CJ. Aalis na ako magluto. Ay, aalis na ako. Samahan mo si XU, ha? Kain na. Halika. Salamat, mahal. Anong kinakain mo? Ang bango naman. Dali, umupo ka na. Ay naku, hindi ka pa kumakain, di ba? Tio. Dali, umupo ka na. Naghanda ng masarap na pagkain. Tayo. Nakasabay na ako. Hihi. Zenbang. Si Tio Erpat may dala ng pera para sa'yo. Ay naku. Tio. Hindi kailangan ng ganito karami. Kumita ako ng mahigit 1,000 sa pangingisda ngayon. Sapat na para sa bagong bahay. Mahigit 1,000 nga. Ilang isda ang nahuli mo? Bato-batong isda. Mga 50 hanggang 60 libra siguro. Ay naku. Nakahuli ako ng isda sa kalahating buhay ko. Pero hindi pa ako nakahuli ng ganito karami. Swerte ka, bata. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na magbabago ako. Para makapagbigay ng magandang buhay sa mag-ina. Nakikita kita ngayon ganito. Tatay at nanay ay sobrang tuwa. Nasa ilalim na sila ng lupa. Sigurado, makakakita pa rin sila ng liwanag. Tito, yung tungkol sa pagtatayo ng bahay. Magpaplano tayo, pareho tayo. 14 na metro. Zenbang. Baka dapat munang maghintay sa paggawa ng bahay. Ang swerte sa pangingisda, hindi tiyak kung gaano katagal. Baka, mas mabuting hintayin na kumita ng maayos bago pag-usapan. Tio, hindi na talaga kayang tiisin ang bahay na ito. Tumutulo ang ulan at humihip ang hangin. Si XU. Nagsusuka na rin siya, hindi maganda. Hindi na pwedeng manatili dito. CJ. Basta't gawin mo ang tama. Sinuportahan ka ng tiyuhin mo. Tungkol sa pagtatayo ng bahay, gusto kong humingi ng tulong sa iyo na bantayan ito. Alanan. Sweldo. Huwag kang mag-atubiling magsabi. Ano bang sinasabi mo? Anong usapan natin tungkol sa pera? Hindi pwede iyon. Umalis ka na dala ang pera. Masaya ang ikalawang tita sa loob. Sinasabi mo rin ng matatag. CJ. Anak. Mas nakakapag-isip ka na kaysa dati. CJ. Nakikinig na ang tito sa'yo. Kain. Dali. Hindi. Kailangan kong bumalik agad. Para sabihin kay tiya ang tungkol sa bahay. Bukas, ha? Maghahanap ako ng mga manggagawa para sa'yo. Tapos alamin ko ang presyo ng materyales. CJ. Kain na kayo. Sasamahan kita. Zenbang Huwag mong tipirin ang pambili nito. Kailangan matibay ang mga laryo. Siguradong gagamit ako ng pinakamatibay. Gagamitin ko ang pinakamatibay. Haha. Sige na. Kain na kayo. Huwag nang mag-abala pa. Kain na. Kain. Itong bahay. Talagang naitayo. Pagdating ng panahon, ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking bintanang nakaharap sa dagat para makita mo ang pagsikat ng araw. Tatay, gusto ko ng kwarto sa gusali. Ibibigay ko sa iyo ang isang kwarto na pinakamaganda. CJ. Kailangan pa rin na magmadali at kumita ng mas marami. Kuya Zenbang, Tatay Zhu, inakusahan mo akong nagnakaw at nanggahas ka pang lumapit sa akin. Kuya Zenbang, nasa ospital ang nanay ko. Sabi ng doktor kailangan magdeposito. Magkano ang kulang? Kulang ng 300 pesos. Alam kong kasalanan ko ito sa'yo. Pero, wala na akong mapagkukuhaan ng pera. Tara na, magsimula na tayong mangisda. Hey! Saklao ng pagtuklas ng isda. 10 metro. Pinalawak ang saklao sa 10 metro. Mas marami na tayong mahuhuling iba't ibang uri ng isda. Kuya 4. Bumaba ng lambat. Bato ng king shy. Malaking dilaw na bulaklak. Lahat ay nandito. Sige na. Kuya Zenbang. Totoo bang napakarami? Malalaman mo kapag nahuli mo na. Ay naku. Sige na.
Dapat ay mga 185 kilo ito. Nahuli ang isdang dagat na bass na 32 kilo. Isdang batik na 45 kilo. Malaking isdang dilaw na daliri na 28 kilo. Tinatayang kabuang halaga. 1,886 yuan. FF this said. Sapat na. Tara na. Magbenta ng isda. Tara, kuya. Halika. Ang daming isda. Paano nyo ito nakuha? Siyempre galing sa dagat ang huli natin. Hindi naman siguro. Parang galing sa langit. Lapu-lapu. Blue spotted grouper. Big yellow croaker. Aba, ang swerte mo talaga. Ang bait mo, bata ka talaga. Ang mga isdang nahuli na ito ay kasing halaga na ng 1 buwan ko. Ang isdang ito ay napakasariwa. Magkano? Kapatid, lahat ng isdang ito ay kukunin ko. Boss K, huwag mong ubusin lahat. Iwanan mo kami ng konti. Akala ko sino yan. Si Boss Go pala yan. Ganito na lang, kung mas mataas ang alok mo kaysa sa akin. Ang isda na ito, ibigay ko sa'yo, Boss K. Hindi mo ba ako pinapahirapan? Sino sa buong pantalan ang hindi nakakaalam? Mayaman ka at mayabang. Kung makikipagtalo ako sa iyo, hindi lang masisira ang ating pagkakaibigan, kundi mapapakinabangan pa ng batang ito. Mukhang ayaw mo nang magbid. Ano na ang gagawin sa mga isdang ito? Akin na lahat yan. Pare, magbilang na. Ang swerte mo naman. Sa akin, ito talaga ang kauna-unahang pagkakataon. Sa mga taon na nagbebenta ako ng isda, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking huli. Ay, salamat kay Kuya Kai sa pagtitiwala. Ang Panginoon ng dagat, magpakain ka. Ano ang timbang, tingnan ko? 1 kilo ng sea bass, 13. 1 kilo ng grouper, 18. 20 piraso ng malaking yellow croaker. Kumuha tayo ng buo. Bigyan kita ng 2,000, okay ba? Ay. Ay. Salamat Kuya Kay. Heto. Bigyan kita ng 300. Kuya Zenbang, ito. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Dali, dalhin mo na nanay mo sa doktor. CJ. Sige na, ano pa ba? Huwag kang magpakipot sa kuya. Ito. Hindi na ako magpapagawa ng bahay. Kulang pa ng tiket. Tiket sa bisikleta. Tiket sa bigas at iba pa. Mas maganda sana kung makakuha ka ng tiket sa relo. Ganyan lang. Sandali lang. Maghahanap ako ng kasama para dalhin ka pa uwi. Salamat, KJ. Oh, ako. Ibabayad ko sa iyo. Ay, hindi. Kulang ba ako sa mga tiket na iyon? Yung mahirap makuha ang Phoenix na bisikleta. May naiwan akong madilim na berdeng isa para sa iyo. Maraming salamat, Kuya Kai. 2,000 piso yan. Kulang na yan sa 1 buwan kong sahod. Hindi ko akalain yun. Napakaswerte ni Kizenbang. Totoo ngang maganda. Nung nagbayad si Boss K para sa kanya. Nakakaingit talaga. Asawa. Tatay, tingnan mo kung ano ang dinala ko. Lahat ito ay galing kay Boss K. Ang dami ah. Maganda ang benta ng batong buhay at dilaw na bulaklak. Nagbigay si Boss K ng buong isda. May lugaw sa loob. Kumain ka muna. Sige, okay. Zenbang. Ang mga tao mula sa power station. Dadalhin nila agad ang kuryente. Hindi lalampas sa 3 oras. Tiyak na may kuryente kayo. Maraming salamat, Kapitan ng Barangay. Ay naku. Gamitin niyo na walang alalahanin ang kuryente. Walang problema ngayon. Ah, ayos. Maraming salamat, Master. CJ. Tayo. Uwi na rin tayo para kumain. Tara na. Oy, Kuya Zenbang. Ito ay manok para sa hipag. Para sa pagpapalakas ng katawan ng hipag. Ikaw, bata. May malasakit ka. Sandali lang. Ihuhuli ko lang ito at aalis na. Aalis na. Sandali lang, hulihin ko ang malaking isda. May sumusunod ba sa atin? Wala naman. Nagkakamali ka siguro, kuya. 10 metro ang saklaw ng pagtukoy ng mga isda. Dali, ihagis ang lambat. East Star Grouper. Pero, nasa gilid ito ng penalty area. Walang problema. Sapat ng hulihin. Dali.
Ito ay, hindi bababa sa 50 kilo. Hindi ko alam kung magkano ang halaga nito. Nahuli ang East Star Grouper na 52 kilo. Ang presyo sa merkado ay 50 piso bawat kilo. Tinatayang halaga ay 2,600 piso. Bilisan mo ang pag-ayos ng basket. Bumalik tayo sa pantalan. Kapatid na Zenbang, ang mga isdang East Star Grouper mo ay napakasariwa. Swerte akong nahuli ito. Kukunin ko na lahat ng isdang ito. Puntong 51 kilo. Sige, bahala kang magpasya. Yung 52 kilo naman. 600 pesos. Ibabalik ko sa'yo ang 100. Ay, hindi na kailangan. Ay, naku. Hindi mo na kailangang bayaran ito. Paano na ako hihingi ng tulong sa'yo sa susunod? Halika. Sabi ko na, noong nakaraan, ito ay pakikiramay lang. Kuya, ito. Ay, tinanggap na natin pare. Tara na. Ito ang sala. Ito ang kwarto. Ito ang kainan. Napag-usapan ko na kay Tio ang ikalawa. Sa loob ng ilang araw bibili kami ng materyales sa bahay. Sisikapin namin bago magbagong taon. Lumipat sa bagong bahay. Ganito kabilis. Sapat ba ang pera para sa materyales? Esan, halos tama na. Kung hindi sapat, pupunta pa ako para kumuha. Kailangan pa ng dagdag na appliances. Appliances. Ano, refrigerator. Television. Washing machine. Kailangan din nating sumabay sa uso. Sa buong baryo, tanging sa bahay ng punong barangay lang may isa. Black and white na television. Kung makakabili tayo nito, pagtatawanan tayo ng iba. Bakit matakot? Sige, itusok mo lang. Yung pera natin ang ginamit. Hindi naman nakakahiya. Magkano kaya ang halaga ng appliances? Mga 7,000 siguro. Ngayon, magkano na ang meron tayo? 7,300. Sapat na para makapagawa ng bahay. Kung bibili ng mga gamit sa bahay, hindi na sapat ang pera. Sa mga araw na ito, pupunta akong manghuli ng isda ulit. Siyempre, sapat na. Huwag kang mapagod. Hindi naman madali ang gamit sa bahay. Mabilis. Kailangan kitang padalhin kay Xiur para mabuhay kayo ng maayos. Salamat sa pagsusumikap mo, asawa ko. Huwag kang magloko sa akin, bata. Paano mo nakuha ang dami ng isda? Tito, tingnan mo mismo para malaman mo. Pupunta rin si Tito ngayon. Hindi mapakali si Tito sa akin. Siyang magbabantay. Tara na, tara na, tara na. Sige, tara na. Saklaw ng pagtuklas ng isda. 15 metro. May natuklasang kakaibang signal. Malaking grouper. 10 hanggang 80 kilo. Sila o sinagsasagwan. May malaking isda. Dito, malalim ang tubig at mabilis ang agos. Paano magkakaroon ng isda dito? Dito, malalim ang tubig at mabilis ang agos. Paano magkakaroon ng isda dito? Sobrang bigat, hindi maitulak. Naku po. Mga 140 kilo yata ito. Nahuli ang malaking lapu-lapu. 142 kilo. Presyo sa palengke, 80 piso bawat kilo. Tinatayang halaga, 11,360 piso. Tio, ngayon naniniwala ka na, no? Kakaiba na talaga. Talagang kakaiba na. Ay, sa biyahe na ito, kasing halaga na ito ng 1 taon kong kita. Ay, saan mo nahuli yan? Ang laki ng isda. Nakita mo na ba ang ganito kalaking isda? Naku po. Ito ay dragon grouper. Parang may espiritu na ito. Kuya Kay. Kung gusto mo, ibebenta ko ito sa iyo sa kaibigan presyo. Tungkol sa isdang ito, kukunin ko na. 12,000. Walang sinuman ang dapat makipag-agawan sa akin. CJ, bumili ka ng kaunting alak. Talaga kang magaling. Naglito ako sa'yo noon, Tito. Nga pala. Yung tungkol sa, naayos ko na yung color D na gusto mo. Mamaya hahanap ako ng tao para dalhin yan sa'yo. Salamat, Kuya Kay. Sige, tara na. Tara. Tuloy, 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 tuloy. 1, 2, 3, go. Sa mga nakaraang araw, salamat sa inyong pagsisikap. Zenbang. Sobrang dami nito, di ba? Salamat sa iyong pagsisikap. Hindi naman marami. Tito, bumili ka ng 2 yarda ng tela. Para gawing bagong damit para kay Tia. Huwag kang magpaistorbo. Kuya Zenbang, pinapasalamatan ka ng nanay ko. Magtrabaho ka ng mabuti. Para sa pera ng pag-aasawa mo balang araw. Tutulungan kita. Umuwi ka na at kumain. May nahuli ka bang malaking isda ngayon? May nahuli akong isa. 1 metrong mahaba na isda. Kakatapos lang ng pagkain, kain na.
Ang dami nito. Dapat ay umaabot na ito ng 10,000, di ba? Ang ibinigay ni Kay na presyo. Sapat na para makabili ng Zihi. Tatay, dalhin si XU sa tabing dagat. Tingnan ang malalaking isda, okay ba? Malamig ang hangin sa tabing dagat. Hayaan mo na lang siyang tumingin sa pier. Okay na rin kahit isang sulyap lang. CJ, bukas ng umaga, isasama kita. Kain tayo, kain tayo, kain tayo. Bumaba kayo, mga kuya. Tulungan niyo akong ilabas itong kahon. Ano ba itong nangyayari? Sa harap ng bahay ni Kizenbang, may nakaparadang jeep. Sigurado na naman si Kizenbang na may gulo na naman. Ay, Zenbang kaibigan. Dala ko na ang mga bagay para sa'yo. Nandito ba si Zenbang kaibigan? Dinala ko na ang VC para sa'yo. Ay. Andito na kaibigan. Ay, naku. Ano ba ito? Kuya Kay, ito po ba? Ano nang ginagawa? Kakarating lang ng mga kalakal mula sa Ksaya Uling Department Store. Dinala ko na sa'yo. Sabi ko lang naman, tulungan mo ako sa mga resibo. Tingnan mo nga ito. Ay naku. Hindi na sulit pang bumalik ka pa. Dali, dali, dali. Pasok, pasok, pasok. Sobrang magalang mo naman. Tingnan mo ito. Talagang color D ah. Totoo ngang color G yan. Ito ay katumbas ng halaga ng kalahating bubong. Hindi ko alam kung ano ito. Na nakuha sa maling paraan. Halina, pumasok ka. Kuya Kay, maupo ka. Ay naku, hindi na ako upo. May gagawin pa ako mamaya. Wow, nanay. Giant panda. Ay naku, ito. Siguradong di mura to, no? 408. Di naman mahal. Yung mga kapatid na Zenbang. May konting usapan pa ako sa driver at sa kanila. Umalis na ako. Why, KJ? Kailangan kong ibigay sa'yo ang pera. Dahil marami ang gastos sa pagtatayo ng bahay. Umalis na ako. Ay, tama na. Kung magpapagawa ka ng bahay, makipag-ugnayan ka sa akin. Kilala ko ang pabrika ng materyales. Kuya Kay, sa pagkakataong ito, talagang salamat sa iyo. Walang anuman. Hindi naman mahalaga. Gawa-gawang bagay lang. Ingat ka. May color D na talaga sila. Mas maganda kaysa black and white ng punong barangay. 10 beses pa nga. Nga naman. Asawa. Mula ngayon, pwede na rin tayong manood ng Spring Festival Gala. Mabilis talaga si Kuya Kay sa pag-aasikaso. Kahapon sinabi niyang mag-order ng color G. Ngayon, naihatid na. Ang mahalaga, may koneksyon si ate. Hindi sapat na may G lang tayo sa bahay. Kailangan pa ng washing machine. Kailangan pa rin magtipid. Ang pagtatayo ng bahay ang pangunahing bagay. Walang anuman. Kikita ako ng maraming pera sa hinaharap. Sige, buksan ko ang pinto. Uy, kapitan ng barangay. Narinig kong bumili kayo ng kulay na telebisyon. Pumasok ka at tingnan mo, bilis. Zenbang. Ang kulay nito ay talagang maliwanag. Mas malaki ito ng isang bilog kaysa sa amin. Umupo ka muna, punong barangay. Ay, hindi. Dumaan lang ako para sumilip. Zenbang. Ngayon, buhay niyo ay talagang maayos na. Napakaganda talaga. Salamat kay Taoye. Ay, tama. Tungkol sa pagpapagawa ng bahay. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang, huwag kayong mahiyang sabihin. Tumulong ang nayon. Salamat, punong nayon. Sige, aalis na ako. Ingatan mo ang iyong sarili. Punong nayon. Bumalik ka ba para mag-usisa? Siya. Noong dati sa ating nayon. Sila lang ang may telebisyon. Ngayon, mas maganda na tayo kaysa sa kanya. Sa isip niya, hindi siya masaya. Kaya hindi siya magiging mahirap sa atin tungkol sa bahay. Naaprubahan na ang permiso sa lupa. Hindi ba siya pwedeng tumanggi? Pagkalipas ng ilang araw, isasama natin si Xiur sa bayan. Para makapasok si Xiur sa elementarya sa bayan, pupunta tayo sa bayan. Hindi naman pwede. Nalagi na lang tayong manatili dito sa isla, di ba? Pero hindi ganoon kadali ang magparehistro sa bayan ng county. Ang kuya ko noon ay nakapasok sa universidad. Kaya siya nakapagparehistro sa bayan ng county. Nagbabago naman ang mga patakaran. Kapag natapos na ang bahay, mag-ipon pa ako ng konti. Siguradong makakaisip tayo ng paraan. Ikaw na ang magsalita ngayon. Parang mas nagiging tao na ng syudad. Mamaya papupunta pa kami. Sa pamilihan ng mga materyales, magpapahinga muna ako saglit. Kumusta? Talagang bumili ng color DC si Kizenbang. Ito yung 14 na pulgadang tatakpanda. Mas maganda pa kaysa sa black and white namin.
Lumaki ng kaunti. Masyadong maliwanag ang kulay. Itong batang ito. Talagang swerte. Tiete. Anong swerte-swerte? Sa tingin ko, may masamang kapalaran. Saan ka naman nakakita ng araw-araw na puno ng ani? Ay naku, anong ginagawa mo? Nagsusulat ng reklamo. Ipabasa sa bayan para imbestigahan. Tingnan kung tama ang pinanggalingan ng pera niya. Ay naku, huwag ka ng gulo. May binigay pang ang malaking pakete sa'yo. Anong malaking pakete? 2 kahon lang ng sigarilyo. Gusto nilang lokohin ako. Nang maitayo na nila ang maliit na bahay sa ikalawang palapag. Sino pa ba ang magbibigay pansin sa akin bilang punong barangay? Anong sinusulat mo? Ay, bakit personal kang dumating, leader? Ikaw ba ang nagsulat nitong liham? Sabihin mo, ano ang kalagayan ni Kizenbang? Siya ay naiinggit sa magandang buhay ng iba. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang nagsasalita ng walang kabuluhan. Si Kizenbang ay talagang isang walang silbi. Ngunit nitong mga nakaraang panahon, bigla siyang yumaman. Araw-araw siyang nangingisda ng malalaki. At bumili pa ng kulay na telebisyon. Nakipag-ugnayan siya sa naval base. Oh, tama. Noong nakaraan, ibinigay niya ang mga espiya na kagamitan. Nagpasalamat ang Navy ng isang banner. Dinala kami sa bahay niya para makita. Ito lang. Sa bahay ni Kizenbang, may nangyari talaga. Sabi ko na nga, kakaiba talaga ang pera nila. Parang may masamang anino. Punong barangay. Ito po. Ito po ay mga leader mula sa lalawigan. Nandito para makipag-ugnayan kay Zenbang tungkol sa ilang bagay. Galing po ako sa lalawigan. Hanapin si Comrade Zenbang. Para malaman ang ilang impormasyon. Hindi pa nakabalik si Zenbang. Pupunta ako para kunin ang upuan nyo. Ikaw ang asawa ni Comrade Zenbang. Tama. Gusto naming malaman ang kalagayan. Narinig namin nakahapon sa inyo. Kakatapos lang bumili ng isang kulay na telebisyon. Asawa ni Zenbang. Tanungin mo lang si Director Liu. Huwag kang magtago ng impormasyon. Kami, talagang bumili ng isang kulay na telebisyon. Nasa silid sa silangan. Sino ang bumili ng Color G? Magkano ang ginastos? Si Boss K ang bumili niyan sa pier. 580 piso. Si K Zenyang. Isa siyang malaking boss, alam mo. Malapit si Zenbang sa kanya. Mayroon bang? May something ba? Maliban sa pagbili nitong kulay tea, baka kailangan din naming magpatayo ng bagong bahay. Tama. Kasabay nito, nandoon din ang punong barangay. Kakakuha lang namin ng lupa para sa bahay. Balak naming magpatayo ng bagong bahay. Mahal din ang pagtatayo ng bagong bahay. Kailangan mong gumastos ng maraming pera. Sa ganitong kalaking halaga, kailangan mong malinaw na sabihin kung saan nanggaling. Araw-araw ang asawa ko ay nangingisda. Lahat ng pera na ito ay kinita niya sa pangingisda. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong hintayin siyang bumalik. Tanungin mo siya. Huwag kang mag-alala, kasama. Sisiyasatin namin ito ng mabuti. Kung hindi ito maipaliwanag ng maayos, ang pinagmula ng mga ari-arian na ito, baka kailanganin ni kasamang Zenbang na sumama sa amin sa bayan. Asawa ni Zenbang. Ilan ang pera niyo sa bahay? Kunin mo na agad para ma-verify ng mga kasama sa Economic Investigation Division. Ang mga datos. Tama ba ito? Siya sa atin natin. Pagbalik ni Zenbang para maayos ang pagkukumpara. Ay, ang laki ng kahon na ito. Anong laman nito? Ito ang pera na kinita ni Zenbang sa pangingisda. Nandito lahat ito. Bilangin nyo. Ay naku, ito. Ang daming pera. Kuya Zenbang, bumalik ka agad sa bahay. May dumating sa bahay. Anong nangyari? May nagreklamo sa'yo. Naghihintay ang leader ng county sa bahay mo. Unahin mong ilagay ang isda sa cold storage ni Brother K. O CJ. One King, anong nangyayari dito? Zenbang, may nagsulat ng liham na nag-ulat sa'yo. Sinasabi nilang hindi malinaw ang pinagmulan ng kinikita mo. Nagpadala ang bayan ng tao para imbestigahan ka. Zenbang, ito ay Direktor Liu mula sa opisina ng bayan. Magandang araw po, Direktor. Huwag kayong mahiya, lahat. Maupo kayo. Kasamang Ki Zenbang, huwag kang kabahan. Gusto lang naming malaman ang ilang bagay. Director Liu, ano po bang partikular ang gusto ninyong malaman? Huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Tungkol sa kalagayan ng pera sa bahay ninyo. Malaki ang halagang ito. Basta maipaliwanag mo lang ng maayos. Sa totoo lang, ang kita ng pamilya namin, lahat ng gagaling sa pangingisda ko. Kung hindi ka maniwala, maaari tayong pumunta sa daungan para mag-imbestiga.
Maraming tao roon ang makakapagsalita para sa akin. Saan galing ang isdang ito? Siyempre, ako ang nahuli nito. Hindi naman siguro. Biglang lumabas mula sa mga bitak ng bato. Kapatid na Zenbang, mangyaring maging seryoso ka. Ang mahalaga ay malinaw naming maipaliwanag ang sitwasyon na ito. Basta malinaw ang paliwanag, ayos na. Kung hindi mo maipaliwanag ng maayos, kailangan mong sumama sa amin, papunta sa bayan. Kahit sumama pa ako sa inyo, iyon din ang sasabihin ko. Kuya Zenbang, ano nang nangyayari dito? Walang anuman. Ikaw si Kei Zenyang. Ah, Director Liu. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Kagabi narinig ko ang pangalan mo. Parang pamilyar. Pero hindi kita nakilala ng personal. Nasira na. Paano sila nagkakilala? Kasamang Zenyang. Nakakatanggap kami ng isang lihim na liham ng reklamo. Pangunahing nilalaman ay may kinalaman kay kasamang Zenbang. Kaya dumating kami dito para magsiyasat. Liham ng reklamo. Sino ang masamang tao na sumulat nito? Ito ay isang anonymous na reklamo. Director Liu. Maaari mo bang ipakita sa akin ang liham na ito ng reklamo? Kahit isang sulyap lang. Hindi na ito ayon sa mga patakaran. Kahit na hindi ko ito tingnan, maaari ko pa ring hulaan ang tungkol dito. Anong sinulat mo? Siguradong tungkol ito sa pag-ulat kay Brother Zenbang. Tungkol sa pera. At kakabili lang niya ng isang Color G hise. Anong problema sa Color G? Ito ay para kay Brother Zenbang. Ibinigay nila. Mahal ang kulay G. At dagdag pa ang pera sa bahay. Siguro mga higit 1,000 yuan. Isang taong laging lasing. Walang ginagawa kundi magpabaya. Yung, hindi masyadong maipaliwanag. Kapatid na Zenbang, ang isdang nahuli niya, araw-araw ay dumadaan sa aking timbangan. Ang aking timbang, sino sa bayan na ito ang hindi nakakaalam? Ito ang resibo ng kalahating buwan. Bawat transaksyon ay may pirma niya. Isang kulay na telebisyon. Tiyak na higit sa 10,000 ang cash. 25 piraso ng Dongsing Grouper. 81 piraso ng Dragon Grouper. Noong isang araw, isang huli lang ang ginawa niya. 142 libra. Malinis ang perang ito na nakuha niya. KJ, hayaan mo na lang si Director Liu na mag-imbestiga. Dahil nalaman na natin ang lahat ng impormasyon. Magwawakas na tayo dito ngayon. Kapatid na Zongbang, kung malinaw ang pinagmulan ng iyong ari-arian, at walang mali, siguradong ibabalik namin ang iyong pangalan. Salamat sa inyong pag-aalaga. Kapatid na Zongbang, pinapahanap ko kung sino ang nagsulat ng liham na walang pangalan. Hindi na kailangan. Kapatid na Zenbang, alam mo na kung sino siya. Sige, sabihin mo agad sa akin. Tutulungan kitang ayusin siya. Kasalukuyan akong kumikita ng kaunti. Hindi ko pa kayang makipagsabayan sa kanila. Ngayon wala nang tunay na ebidensya. Kung sabihin man, siguro hindi man maniniwala. Sige na, hindi na ako magtatanong pa. Kung kailangan mo, hanapin mo na lang ako. Ito ang kinita ko sa pagbebenta ng isda ngayon. 2,900. Ito. Salamat, Kuya Zenbang. Ay naku, Zenbang. Kanina, ang punong barangay. Pumunta sa bahay mo para hanapin ka. Napatakot ako ng sobra. Akala ko may malaking problema ka na. Wang King, nakapag-commit na ako sa'yo. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa mga kaibigan na yan. Nalasing at nagsusugal. Bakit ko pa hahanapin ang gulo? Pero, kagabi, sinabi mo kay Kuya Kai. Alam mo ba kung sino ang nagre-report? Paano mo nalaman ang hula mo? Sa mga salita at kilos niya. Sinasabi mo nga, kanina ang nag-ulat. Nasa bakuran natin. Nasa harapan natin. Hindi. Si Kapitan ba? Tama nga siya. Para lang siyang bumili ng GT sa GE Station. Yung bis nila sa bahay, itim at puti. Ito lang ang meron sa buong baryo. Nilagyan namin ng hiya ang GT niya. Nakuha namin ang atensyon niya. Nanay, bakit nakatitig ng ganito si Lolo Mayor? Kay Papa. Huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay ng mga matatanda. Kahapon, nang dumaan siya para tingnan ang si. 3 beses siyang kumurap. Nag-iwan siya ng hukay sa lupa. Siyang may kasalanan. Kung hindi, bakit natin ibabalik ang zihi? Bakit tayo magbabalik? Bumili tayo ng sarili natin. Bakit tayo mag-aalala sa kanyang mukha? Tama rin. Oy, Tio, umupo ka. Zenbang, narinig kong may nag-ulat sa iyo. Sino ang gumawa noon? Aakyat ako sa bubong ng bahay niya. Hulaan ko, siya ang punong baryo. Dahil mas marangya ang bahay mo kaysa sa kanya. May color G si pa nga. Masaya. Masaya. Hoy, masaya. Masaya. Sabi ko na nga ang gulo niyan. Joy, may isa sila sa bahay. Pag bumili ka niyan, parang sinampal mo siya sa mukha. Joy. Tito, hindi lang ako bibili ng GC.
Kailangan pa ng washing machine at refrigerator. Ay naku, hindi ka pa ba nagsasawa sa abala? Nirepaso na ito ng mga opisyal ng lalawigan. Malinis ang pera natin. Bakit kailangang matakot? Tio, alam ni Zenbang ang sitwasyon. Kasiyahan. Batang, noon ay parang putik na hindi matulungan. Ngayon biglang sumikat. Sino ba ang hindi maiinggit sa'yo? Sa susunod na panahon, kapag kumita na tayo, bibili tayo ng lupa sa bayan. Malayo sa kanila. CJ. Ayos. Kung wala na kayong problema, uwi na ako muna. Naghihintay pa rin ako sa bahay. O CJ, Tito. Ingat. Kumusta ang investigasyon? Nakilala ni Kaizeng yang si Director Liu. Sayang ang effort. Sabi ko na. Huwag siyang galitin. Kapag nakapagpatayo siya ng ikalawang palapag, makikinig pa ba siya sa akin bilang barangay captain? Kung hindi, magbigay tayo ng isang supot ng kamote para subukan. Mag-relax ka, mag-relax ka. Ako ang punong barangay. Dinalhan ko siya ng kamote. Ano man ang mangyari, sa tingin ko dapat, ay makipag-ayos sa Zhe Zenbang. Kung sakaling siya'y umunlad, magsamantala, hindi naman tayo lugi kahit paano. Sige na, tigilan mo na. Ako na ang bahala dito. Ay, kuya, narinig ko. Gusto mong magtayo ng 3 palapag na maliit na bahay. 2 palapag, gusto mong bumili ng bahay sa bayan. Bumili ng bahay. Ang natira, hiram ng pera para bumili ng lupa. Pupunta ka sa bayan. Pera. Ilagay sa bahay. Mag-akit ng magnanakaw. Mas mabuti pang durugin sa lupa. Nakatagpo ng bihirang isda. Asul na butiki. 12 hanggang 15 piraso. Bawat isa ay may bigat na mga 3 kilo. Panganay. Maghagis ng lambat. Doon. Mukhang may mga agos sa ilalim, kuya. Huwag kang mag-alala, hindi makakatakas ang isda. Ihampas. Bumunot na. Ang bigat, ang hirap. 10 piraso ang nakuha. Wow! Asul na butete. Ang laki nito Mukhang, bawat isa ay 3 kilo pataas. Nahuli ang asul na butete na 42 kilo. Presyo sa merkado ay 70 piso bawat kilo. Tinatayang halaga ay 2,940. Binabati kita, may-ari. Ang ipon ng pamilya ay umabot sa 20,000. Nakakuha ng gantimpala na 5,000. Na-trigger ang gawain sa infrastruktura ng pamilya. Mangyaring tapusin ang pagtatayo ng bagong bahay sa loob ng 1 buwan. Gantimpala sa pagtapos ng gawain ay 10,000. Gantimpala ay 10,000. Mukhang kailangan na nating simulan ang pagpapagawa ng bahay. Dapat na itong ilagay sa schedule. Nakabili na tayo ng materyales para sa kalahati ng bahay. Tara, uwi na tayo. Ayos, kuya. CJ. Tara. Sandali lang. Asul na buto ng pakwan. Kapatid. Isang sali na lang ito. Pumunta sa Dragon Palace ng silangang dagat. Swerte lang talaga. Nangyari lang ito. Timbangin mo ito. Ang mga isdang ito. Kinuha ko na lahat. CJ. 32 libra. Ika'y bibilangin. 3,000. Ayos lang. Oy, Sidan Bendeje. Bumili ka ng isang lumang inahin para sa iyong ina. Salamat, Kuya Zenbang. Ibinibigay ko ang isda sa iyo. Ay, sige po. Uuna na ako, ha? Sige po. Hindi ba ito ang blue melon seed? Muling nagpakita ang batang ito. Hey! Anong ginagawa mo? Magsuot ka na ng damit. Ki Zenbang. Huwag kang magpakaseryoso. Nakahuli ka ng isda kahapon. Malaki ang kita mo, di ba? 5,000. Bigyan mo ako ng 5,000. Gagawin kong parang wala itong nangyari. 5,000. Hindi ka man lang tumingin sa tao kapag nanghuthot ka. Wala akong ibibigay sa iyo kahit 1 sentimo. Hindi ibibigay. Kung ganoon, tatawag na ako ng tao. Para malaman ng iba. Sa ilalim ng liwanag ng araw. Nang aakit ka ng mga marangal na babae. Kaya mo ba? Nagmamalabis ka. Nagmamalabis ka. Si Ki Zenbang ay nagmamalabis. Ay, ikaw maliit na kuneho. Ay naku. Ay. Zenbang. Anong nangyayari? Bakit ang puti ng mukha mo? Kaninang nasa maliit na gubat. May tao nang hihingi ng pera sa akin. Sinasabing ginahasa ko sila. Ganito pa ba ang mga bagay? Sino itong babae? Anong nangyayari? Narinig ko sa labas na may hindi tama. Kanina sa maliit na gubat doon, may isang babae na humihingi sa akin ng 5,000 piso. Sabi niya, kung hindi ko siya bigyan ng pera, masisira ang pangalan ko. 5,000. Siguradong tiningnan ka nila dito. Kumikita ka na. Malamang yun yung may galit na mata na nagtutulak niyan. Ki Zenbang, ikaw na lalaki. Bumababa ang asawa ko ng mabait. Gusto mong gambalain ang asawa ko. Huwag kang magbulaan dyan. Si Zenbang ko hindi ganyan tao. Puno ng bahay.
Kanina pa niya akong gustong hilahin sa taniman ng mais. Kung hindi ako sumigaw agad. Nagsisinungaling ka. Bastos kang nagsisinungaling. Ikaw ang nanloko sa akin. Nagsisinungaling ka. Bastos kang nagsisinungaling. Siya ang nanggugulo sa akin. Hindi nakakapagtaka na narinig kong humihingi ng tulong. Kaya pala ito ang nangyari. Si Qi Zhenbang, nang kumita ng kaunti, ay natutong maging masama. Tumigil kayo. Sabi ng asawa mo, si Zhenbang ay nang-abuso. May ebidensya ba? Ang sinabi ng asawa ko ay ebidensya na. Nag-report na ako sa pulis. Kapag dumating ang mga pulis, makikita nyo. Mahal na kasamang pulis. Kailangan mo akong tulungan. Lahat, kalma lang. Qi Zhenbang, sumama ka sa amin sa istasyon. Para maipaliwanag ang mga bagay-bagay. Sige, umalis na tayo. Hindi rin ako natatakot na imbestigahan ninyo ako. Kamag-anak na pulis. Sa panahong ito ni Zhenbang, tapat lang siyang nag-iisda. Hindi siya gagawa ng ganitong bagay. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Sama ka sa akin sa presinto. Malalaman natin pagkatapos ng investigasyon. Qi Zhenbang, tara na. Kuya Zhenbang, naniniwala ako sa'yo. Pupunta na ako para maghanap ng saksi. Sino si Tian Xiufen? Sino si Tian Xiufen? Ako ang lalaki niya. Ano ang ginagawa ninyo? Mula kami sa unit ng kriminal ng county. Sabi ni Director Zhou, may alitan dito sa inyo. Kabilang dito ang kasong panghaharas at pananakot. Ito ay polygraph. May pisikal na reaksyon kapag nagsisinungaling. Tian Xiufen. Sige, ikaw na ang magsalita. Ako nga. Nakahinto siya sa akin habang dumadaan ako. Tim Chen. Gusto niyang manghingi sa akin ng 5,000. Alam ng mga tao sa pier ng nayon na ako ay tapat na nagnenegosyo. Anong klaseng tao siya? Siya sa atin ninyo. Ang reputasyon ng asawa ko sa baryo. Mas malinis pa kaysa sa puntod ng ninuno ninyo. Sapat ang pananakot at pangingikil para makulong ka ng 3 taon. Pag-isipan mo muna bago magsalita. Nagkamali lang ako sandali. Kung nagbigay siya sa akin ng pera, hindi sana ako umabot sa ganitong sitwasyon. Asawa, ikaw. Nakikita ko lang na kumikita siya. Gusto kong manghiram ng kaunti, para makapag-ikot. Manghiram. Humihingi ako ng 5,000 yuan. Sinasabi na kung hindi magbabayad, sisigaw ng huliin ang mga masasamang tao. Tawagin mo itong utang. Lee. I-record mo ang mga pahayag. Mag-file ng kaso sa ilalim ng batas ng panggugulo at pangingikil. Naiintindihan. Lee, I-record mo ang mga pahayag. Mag-file ng kaso sa ilalim ng batas ng panggugulo at pangingikil. Naiintindihan. Kung susuko ako, sa mga paratang laban kay Zhenbang, baka ba, hindi na ninyo ako papanagutin. Mahal, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang, hayaan ba natin si Qi Zhenbang na maging malaya? Zhao Dashu, tumahimik ka. Depende ito sa nasa isip ni Comrade Qi Zhenbang. Kung sasabihin niyang hindi siya maghahabol, madali na lang ito sa atin. Si Qi Zhenbang, maaaring ko bang kanselahin ang kaso laban sa'yo? Pero, kailangan mong pumayag sa akin na hindi na kita hulihin. Pwede kong hindi na hulihin ka. Pero kailangang sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa'yo gawin ito? Kung hindi, hahabulin ko hanggang sa dulo. Walang tao. Walang tao ang nag-utos sa akin. Ako ay talagang nasa init ng ulo, at saka ko lang ginawa ang ganitong bagay. Hindi kita kilala. Walang nag-utos sa iyo. Humingi ka ng 5,000 yuan sa akin ng nakapangangatwiran. Akala mo ba ang mga pulis ay tanga? Alam kong yumayaman ka na. Gusto ko lang humiram ng pera para sa panggastos. Humiram. Nung binuksan mo ang kwelyo mo at humarang sa daan, bakit hindi mo sinabi humiram? Kapitan Chen, maayos ba ang lohika nito? Kung manghihingi ng ransom, napakalaki ng panganib na magulat ng peking alarma. Ibig sabihin nito, may nasa likod na sumusuporta sa kanya at nagbibigay ng lakas ng loob. Ibig sabihin nito, may nasa likod na sumusuporta sa kanya at nagbibigay ng lakas ng loob. Yung matandang babae, gusto mong sirain ang pamilya na ito. Ako. Sinabi ni Chen Xiufen na may mastermind sa likod. Ikaw ang nagsumite ng sarili mo. Hindi ko pwedeng sabihin. Sabi ko na, magbabalik siya ng ganti. Sa ganitong oras na. Ano pa ang iniisip mo? Siya ba yung matandang punong baryo? Paano mo nalaman? Woman Kang. Sinasabi ko siya, kamakailan lang, lagi na akong hindi gusto. Agad na ipatawag si Woman Kang. Asawa, tawagan mo ang ambulansya. Sama si Xiaoli sa akin. Pumunta tayo at hulihin ang punong baryo. Woman Kang. Dapat nang isama ang mga bagong utang at lumang utang. Hindi ito paghuli. Mga pulis ba ito ni Qi Zhenbang? Bakit bumalik na naman? Baka tumanggap siya ng mga nakaw. Sabi ko na nga, hindi malinis ang pinanggalingan ng pera niya. Hindi ba't pupunta tayo sa bahay ng punong barangay?
Hindi ba't pupunta tayo sa bahay ng punong barangay? Baka naman kasali rin si punong barangay. Sa usapin nito. Kuya Lee, halika, halika. Pasok ka, uminom ka ng tubig. Sama ka sa akin sa istasyon para sa investigasyon. Investigasyon? Yung tungkol kay Zenbang. Kakabukas ko lang napupunta. Sa istasyon para report iyon. Tara. Huwag kayong mag-alala. Tungkol kay Zenbang. Sigurado akong maipagtatanggol ko ang tama para sa lahat. Huwag magpanggap na mabagsik. Zenbang. Sobrang nabigo mo ako. Ang ganda-gandang manugang ni Wan King. Nandyan ka pa sa labas na nagkakalat. Talagang, madaling magsalita kapag hindi ka nasasaktan. Wu Mankang. Ito ang hepe ng mga kriminal na pulis. Magandang araw, Kapitan Chen. Ikaw ang maghahatol ng katarungan. Kaya ako'y kampante na. Giant Xiufen. Sabihin mo ulit sa kanya. Punong baryo. Ikaw ang nag-utos sa akin na hanapin si Qi Zhenbang para hingin ang pera. Sabi mo nga, hindi niya palalakihin ang mga bagay-bagay. Ay ikaw, anong sinasabi mo? Kailan ko sinabi iyon? Matandang tao. Nagsalita na ang asawa ko. Sinasabi mo pa rin na matigas ang ulo. Matandang tao. Nakuha na ng asawa ko. Sinasabi mo pa rin na matigas ang ulo. Hindi ko lang magustuhan. Yung kayabangan niya. Nagtatayo ng bagong bahay. Bumibili ng color G's. Nasa isip pa ba niya ako bilang punong barangay? Dahil lang dito. Pinaparatangan niya ako ng kasinungalingan. Dalhin mo siya. Kasuhan siya ng pananakot at pangingikil. Ako ang punong barangay. Hindi ninyo ako pwedeng dakpin. Maraming salamat kasama. Sige, uuwi na ako. CJ. Sabihin mo nga sa kanila. Kasama pa yung hawak mong pera. Sapat na para sa inyo ng kaibigan mo. Pero isang buwan lang, makakagawa kayo ng 2 palapag. Baka medyo nagmamadali na tayo. Madali lang makahanap ng manggagawa. Magaling ang karpinterong si Ginoong Wang sa baryo. Kailangan lang ng mga laryo at prefabricated na panel. Kukunin ito sa bayan. Kaka-restart lang ng mga pugon sa isla. Hindi sila makapag-supply. Pupunta ako kay Kuya Kai para mag-isip ng solusyon. Kilala niya ang mga tao sa pabrika ng materyales. Baka makakuha tayo ng stock ng direkta. Kuya Zenbang. Dati ang tatay ko. Nagtatrabaho sa pantalan ng mga materyales. Alam ko kung anong daan ang pinakamaraming dala. Magaling na bata. Bukas, sumama ka sa akin sa bayan. Hahaha. Kasamang si Yaoki. Bata at may potensyal. Sabi ni Boss K. Naglingkod ka para sa depensa ng dagat. Yung mga ladrilyo sa bodega ko. Ibibigay ko sa iyo sa presyong hulisale. Walang kita kahit sentimo. Maraming salamat, Director Lee. Pwede bang pabilisin ang paggawa ng prefab board? Naghihintay kami rito para ilagay ang beam. Katatanggap lang namin ng isang batch. Pinalakihan na namin ang bakal para sa iyo. Para sa paglaban sa bagyo. Kailangan mong sagutin ang bayad sa pagpapadala. Yung mga truck namin, lahat ay naipadala na. Kuya Zenbang. Si Tio Zhang sa pantalan. May traktor siya. Pwede siyang tumulong sa paghila. Naayos na namin ito noon pa man. Nasa pintuan si Tio Zhang. Naghihintay. Maraming salamat sa pag-aalaga mo, Director Lee. Maganda ang pagkasunog ng mga laryo. Mas maganda kaysa sa mga pugon sa isla. Mas matibay pa. Pero sa paglalagay ng biga, kailangan pumili ng magandang araw. Tingin ko, kung hindi tayo, pagkatapos ng 3 araw. Kumusta? Ikaw ang bahala. Ang bayad sa trabaho ay araw-araw. Kasama na ang 3 pagkain. May isda sa bawat pagkain. Ayos. Bata pa ako at malakas. Kulang pa ba ng tao? Walang tinatanggihan. Pumunta ka sa bahay ko mamaya para sa sahod. Base sa kung gaano karami ang nagawa mo. Hahaha. Magdala ng pang-good wedge. Maligayang pagbubukas ng bahay. CJ. Nakatapos na ang gawain sa pangunahing istruktura ng pamilya. Naipamahagi na ang 1,000,000 yuan na gantimpala. Mag-unlock ng bagong gawain. Magtatag ng kumpanya ng damit. Gantimpala sa pagtapos ng gawain, 100,000 yuan. Magtatag ng kumpanya ng damit. Bale malapit na ang panahon ng pahinga sa pangingisda. Magandang magbukas ng kumpanya. Lalo na't napakarami ng gantimpala. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakitang ganito kaliwanag na bahay. Kung makita man ng mga magulang mo, baka hindi ka makatulog sa sobrang tuwa. Pagkatapos ng taon, gagawin ko na yung imbakan ng kamote namin. Gagawing silid-tulugan. Para sa mga isda na mahuhuli sa hinaharap. Para mas tumagal ang pagtitipon. Kamakailan lang itong mga seafood. Bumaba na talaga.
Kahit tayo pa. Kahit puno na ang basket ng isda. Malaki na ang pagbabawas ng bilis. Kung hindi ako nagkakamali. Malapit nang dumating ang panahon ng pagtigil sa pangingisda. Kuya, ang sinasabi mo ba ay malapit na tayong magpahinga? Huwag kang mag-alala. Kahit na panahon ng tigil pangingisda, bagong paraan para kumita, ay sobra namang maganda. Kuya Zenbang, kahit ano pa man sa hinaharap, sasama na lang ako sa'yo. Pinapunta mo ako sa silangan. Hindi ako titigil sa kanluran. Asawa. Naiayos na lahat. Alaynan. Sige, aalis na tayo. Sabi ni Xiaopeng, naghihintay siya sa kotse. Kung medyo mahuli pa, hindi na tayo makakasunod. Sa huling bangka, tara, pumunta sa bahay ng tiyuhin mo para kumain. May mga ribs sa ref. Magluluto tayo ng mais mamaya. Ito ang paborito mong pagkain. Zenbang. Narinig ko si Wan King na nagsabi na espesyal na pumunta kayo sa bayan para sa mga bagay. Ano ba talaga ang dahilan? Tay, wala naman talagang masyadong bagay. Kundi kami, masyadong marami ang ipon namin, na nakatago lang sa bahay. Takot na mapansin ng iba. Kaya gusto niyang maghanap ng kooperatibang pang-agrikultura para i-save. Tama ang desisyon mo. Sobrang daming cash sa bahay. Madaling ma-hold up. Kayo ngayon, ano ba ang naipon nyo? 63,000. Ang dami ah. Tay, kaya nitong mahigit 1,000 piso. Para sa kanya. Ngayon, hindi na ito malaking pera. Ay. Sayang ngayon. Malapit nang magsara ang pangingisda. Sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Walang kita. Talagang nakakaiyak. Papa, sa kasalukuyan niyang kita, kahit hindi na siya mangisda, ay makakaraos na siya ng maayos. Kapag dumating na ang panahon ng pangingisda, malaki ulit ang kikitain natin. Tatay, ganito ang iniisip ko. Sa panahon ng tig-ilan, itong mga araw na ito, balak kong magtatag ng isang kumpanya ng damit. Naghihintay na matapos ang panahon ng pagbabawal sa pangingisda. Maaari tayong kumita ng malaki. Kumpanya ng damit. Bakit bigla kang nag-isip na gawin ito? Ngayon ay nagtatayo ng kumpanya ng damit ha. Kahit na ito ay para sa dayuhang kalakalan. Still domestic sales. The prospects are good. They are very broad. Zenbang, listen to my advice. Don't mess around. Like this. Just do it honestly. Sa kasalukuyan mong kita, sa buong bayan, malaki na iyon. Basta't maging masipag ka lang. Sa pangingisda sa dagat, yung kinikita mo, hindi mo maubos sa buong buhay mo. Tama. Huwag mong akong tularan ah. Pumunta rin ako sa pangingisda para kumita. Kaya lang, lugi ako ng gusto. Huwag mong akong tularan ah. Nagsayang ka ng lahat ng ipon mo. Papa, mag-alala ka. Alam ko ang ginagawa ko. Gusto ng lalaki mo magtayo ng kumpanya ng damit. Alam niya ang pagputol ng tela. At may merkado pa. Sabi niya nung nasa timog siya. Nakita niya ang paraan ng pagpapatakbo ng pabrika ng damit. Sabi pa niya ngayon, yun ang uso sa kabila. Mura ang presyo, at mabilis itong mabenta. Ngayon, mas maliwanag na ang isip niya kumpara dati. Sa pagkakataong ito, maaaring talagang magtagumpay. Wan King, kunin mo na ang aking plano. Hey! Ako ito. Bagong damit. Bagong guhit na plano. Lahat sila ay tagalungsod. Pinakasikat na disenyo. Ipapadala dito mula sa Guangdong. Mas mura ang bayad sa pagpapadala ng kalahati. Bakit baluktot ang lead nito? Ay, ito ay may slant collar. Uso ito sa lungsod. Talagang gusto mong gawin. Gusto mo pa ring hilingin si kuya na tumulong sa iyo. Sa pamamahala ng imbakan. Tatay, kilala mo ba ang mga tao sa supply at marketing cooperative? Pakiusap, tulungan mo akong makipag-ugnayan. Tungkol sa tela, ang kita ay hahatiin sa shares. Ako ay 60%, kayo ay 40%. Ako. Magbantay sa imbakan. Kapatid, dati mong pinangasiwaan ang bodega. Sigurado akong magaling ka dito. Bibigyan ka namin ng sahod buwan-buwan. At dagdag pang bonus. CJ, talagang gusto mo itong gawin. Sige, pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. Paano kung malugi tayo? Kung malugi, manghuhuli na lang tayo ng isda para makabayad. Kapatid Zengbang, talaga namang magaling ka sa panghuli ng isda sa gabi. Napakahusay mo talaga. Ano ng balita? Tingnan ko. Ah, dongsing na isda. 35 sa 1 kilo. Halimaw na isda 28 sa 1 kilo. Kabuuhan, 760. KJ. Nakita ko, nakamakailan, ay bumababa na ang mga mabuting bagay sa dagat. Kung hindi ako nagkakamali, malapit na ang panahon ng pagbabawal sa pangingisda. Kapatid na Zenbang, ano mang mangyari, kailangan mong magtiyaga hanggang sa panahon ng pagbabawal sa pangingisda. Alam mo naman, sa port ngayon, ang isda mo ang pinakamaganda. Ngayon, ang oras ng pangingisda ay lalo nang humahaba. Kahit na kaya pa nitong tiyakin.
Tiyak na kita. Pero kung ikukumpara sa dati, malaki ang pinagkaiba. Sa mga susunod na panahon, hahanda akong magtatag ng isang kumpanya ng damit. Ano nang sabi mo? Kumpanya ng damit. Hindi mo nilalaro ang isdang ayos lang. Tapos nagtatahi ka pa. Mahalaga sa akin ang kinabukasan ng industriya na ito. Hindi ko alam kung ikaw ay interesado. Kung interesado ka, pwedeng tayong mag-invest at sabay tayong kikita. Ikaw ba ay may bagong kaalaman? Sabihin mo nga. Ngayon, uso sa timog, ang tela na dekalidad, ang mga kamiseta, at palda ay magaan at matibay. At saka, ang ating pantalan, malapit sa Deep City Port. Mura ang buwis. Dalhin ang kargamento sa Guangsheng 2 araw lang. Mas mura ang bayad sa kargamento kaysa sa lupa, kalahati lang. Mga natapos na damit, hindi kailangan ng permit. Kailangan lang kumita ng pera. Pag narinig ko yan mula sa'yo, parang medyo interesting nga. Mag-invest ako ng isang pondo. Loan, ipapautang ko kay Xiaoyu. Para deposito sa account mo. Ay, tara, dadalhin kita sa isang lugar. Zheng Yang, bihira kang dumalaw. Director Wang, ipakikilala kita. Ito ang kapatid kong si Zhenbang. Gusto niyang magsimula ng negosyo. Magandang araw. Umupo ka na. Narinig ko na. Nabanggit ni Zheng Yang sa telepono. Naisip niyo na magtayo ng kumpanya ng damit. Narinig ko nga. Kamakailan lang. Nagtayo ka ng bagong pabrika. Kaya dinala ko ang magkapatid na sina Zhenbang para makita. Katatapos lang itayo ang pabrika na ito. Dati itong inihanda para sa isang dayuhang kumpanya. Ngunit hindi inaasahan na biglang umatras sila. Pumunta sa ibang lungsod. Sayang ang proyekto na ito. Nag-aalala ako ngayon. Ginoong Wang, ang ating pabrika. Ilan ang kabuang metro kwadrado? 3 gusali. Bawat isa ay 5,000 metro kwadrado. Suma total ay 15,000 metro kwadrado. Kung magpapaupa kayo, madali lang ang presyo. Gusto ko sanang itanong, kung sakaling paupahan namin ito, magkano kaya ang renta? Sabi ng leader, 3,000 kada taon. Kung sa tingin mo mahal ang presyo, pwede pa nating pag-usapan ito. Walang problema sa presyo. Pero gusto kong itanong, kung sakaling kami ay bibilhin ito sa huli, madali bang pirmahan ang kontrata? Kung kaya ninyo pong makamit. Buwan-buwan, ang benta ay higit sa 500,000. Itong pabrika, maaaring libre mong ibigay sa inyo. Director Wang, nagsasabi ba kayo ng biro? Sinasabi ng aming komite, ay totoo. Para suportahan ang pribadong negosyo, 7 ang 500,000 kita. Huwag muna nating pag-usapan. Unahin na nating tingnan ang pabrika. Mas mabuti pa ang gawin ngayon kaysa maghintay pa. Baka ngayong araw na. Sige, dadalhin ko kayo para makita. Sige, lakad na. Dito po kayo pumunta. Nasa pinakaloob na bahagi ang pabrika. Ang ganda naman. May tubig at kuryente ba dyan? Kakabit lang ng kuryente yun. Noong nakaraang buwan, pinasuri pa ng elektrisyan. Handa nang magsimula. Magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Ang ganda ng iyong estilo. Kakausap ko lang ang mga kapatid sa pantalan. Darating sila mamaya bilang mga modelo. Salamat, KJ. Tatay, ano sa tingin mo sa ganitong sitwasyon? Mas masaya ito kumpara sa pagbubukas ko noon sa kooperatiba. 10 beses na mas masaya. Xiaopeng. Kailangan mong matutunan ng mabuti kay Zhenbang. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si Zhenbang tungkol dito. 3 beses araw-araw ang pag-verify ng account. Mga kasamahan, mga kababayan, ngayon ang araw ng pagbubukas ng ating kumpanya ng damit sa isla. Sasabihin ko lang ang 3 bagay. Ang sahod ay ibinabayad buwanan. Hindi kailanman magkakaroon ng pagkaantala. Pangalawa, may pagkain sa tanghalian. Laging may karne. Pangatlo, sa katapusan ng taon. Lahat ay makakatanggap ng dibidendo. Sumunod kay Sinbenje. Hindi nagkakamali ang mga araw. Sobrang siksik ng mga tahi. Mas matibay kaysa sa ibinibenta ng kooperatiba. Saan mo ito nakuha? Mga designer na ito ay si Lola Zhang mula sa katabing baryo. Nagtatrabaho siya sa pabrika ng damit sa Haicheng. Maganda ang negosyo niya. Kuya. Nagpadala ng telegram ang Guangsheng. Nangangailangan sila ng 500 pirasong bulaklak na polo shirts. Sabihin mo sa kanila, sa loob ng 3 araw, ipapadala natin ito sa kanila. Kasama ang bayad sa pagpapadala. Sa pagtanggap ng bayad, 500 piraso, kaya't kailangan ng 7,500. Kapatid na Zhenbang, mas mabilis ka pang kumita kaysa sa pagbebenta ng isda. Kumpanya ng damit, natapos na ang gawain ng pagbubukas. Naihatid na ang gantimpalang 100,000. Na-unlock ang bagong tampok. Na-optimize ang mga channel ng pagbili ng tela. Mayroon tayong 10,000 piso. Sapat na para pumunta sa timog. Para kumuha ng bagong batch ng tela. Magpadala ng telegrama sa Sioux City. Kailangan namin ng bagong batch. Ng dekalidad na tela. Gusto namin ng magaan at manipis na tela. Sige, kuya. Kuya Zhenbang, dumating na ang dakron. Kalahati lang ang kapal nito kumpara sa dati nating gamit. Kakapasok pa lang natin ang magandang panahon. Tara! Talaga bang aatras tayo ng 8 piso ang presyo ng batch na ito? 6 na piso lang ang presyo sa katabing pabrika ng Hongguang. Mabebenta ba talaga ito? Maniwala ka sa akin. Tiyak na. At tiyak na magiging mabenta. Boski,
Narinig ko na ang kamiseta nyo ay nagkakahalaga ng 8 piso. Samantalang ang sa amin sa Hongguang ay 6 na piso lang. Bawat sentimo may halaga. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang tahi na ito. Laoli. Namumuo ang tela mo. Tunay na kalidad ng Zenbang. Iba ang pakiramdam kapag hinawakan. 3 yuan lang ang halaga ng tela na ito. Pero naglakas loob siyang ibenta ng 8 yuan. Talagang mapanlin lang. Ito ang listahan ng mga binili mula sa pabrika ng tela ng Sioux City. Ang isang piraso ng tela ay nagkakahalaga ng 4 na piso at 50. Kailangan ng 2 piraso ng tela para makagawa ng isang kamiseta. Kasama ang bayad sa paggawa, ang gastos ay 7 piso at 20. Ako ay kumikita lamang ng 8 sentimos. Kunin ko ito. Gawin mo itong kopya ngayong gabi. Gamitin mo ang mga tela na nasa bodega bilang materyales. Nagbebenta ng 5 piso. Madaling mag-shrink ang tela na ito. Hayaan mong maghabi ka lang. Isang mangingisda lang ang may-ari ng pabrika na ito. Paano ito ikukumpara sa ating estado na pabrika? Bosky, hindi maganda ang kalidad ng kamiseta na ito. Isang beses pa lang nalabhan. Nakita mo, naging maliit na parang bata na lang. Kailangan nilang magbayad ng damages. Hindi rin ito sa aming pabrika. Yung pattern nito ay, sa loob ng lieg parang alon. Ito ay sa Hongguang Factory. Di ba't ang tagabili sa Hongguang Factory? Mga kababayan, umalis na tayo. Dala ko kayo, para maghanap ng tao sa Red Light Factory at magtanong. Laoli, ginamit mo ang tela na pinalitan ng tunay na seda para magmukhang tunay. At may trademark pang kopya. Ano ito? Pandaraya at panlilin lang. Ako na ang magbabago. Mayroon akong suhestyon. Maaari tayong makipagtulungan sa Red Light House. Sa matandang sewer, magaling sila sa pagputol ng tela. Sila ang magbibigay ng paggawa. Tayo ang magbibigay ng materyales. Kalahati-kalahati ang kita. Ay, magandang ideya ito. Nabuhay ang mga paggawaan ng estado. At sinuportahan ang mga pribadong negosyo. May mga bagay pang dapat gawin ang pabrika. Sige, mauna na ako. CJ, mauna ka na. Zenbang. Ito si Ginoong Huang mula sa Guangsheng. Siya ay nainteresado sa aming corduroy na bell-bottom pants. Ginoong Huang. Ginoong Qi. Interesado ba siya sa aming corduroy na bell-bottom pants? Ang pantalon na ito ay mabibenta ng 30 piso sa Guangsheng. Mag-order ako ng 200 piraso. Cash on delivery. Ang yaman ni Boss Huang. Gagawin ko na ito. Ipapagawa ko sa mga kapatid sa pier na mag-load ng barko. Kailangan ng dagdag na bayad para sa batch na ito. Kamakailan lang ang materyales para sa corduroy. Tumaas ng 30%. Hindi ko pwedeng talikuran ang mga manggagawa. Ikaw naman, tapat ka. Magdagdag ka ng 5 piso. Gusto ko ng eksklusibong karapatan sa ahensya. Buksan ang mga pinto sa pandaigdigang kalakalan. Manual ng mga insentibo sa pagbabalik ng buwis sa pag-export. Mukhang pwede nating subukan sa Port City. Pero kailangan munang pumunta sa Suzhou para pumili ng materyales. Ang ganda ng kulay na ito. Siguradong maganda ito para sa mga damit ng bata. Zenbang. Sa loob ng ilang araw, mayroong trade fair sa bayan, di ba? Maaari tayong magsimula sa mga damit ng bata. Magandang ideya yan. Ilan pa ang natitirang stock? 3 batch na lang ito. Nabuok lahat ng pabrika sa Haicheng. Dagdagan ko pa ng 20%, kukunin lahat. Ikaw, mangingisda. Mas matindi pa sa may-ari ng Haicheng. Kung kailangan mo pa sa susunod. CJ. Ang ganda ng palda na ito. Bumili ng isa, libre ang salamin na may borda. Limitado ang bilang. Sa susunod na buwan, pupunta kami sa Guangsheng para magpakita. May gustong maging ahente ng ating island brand. Pwede na kayong magparehistro ngayon. Ako ang bahala sa South China. Brother Zenbang. Ang netong kita natin ngayong buwan ay 23,000. Sapat na para makabili ng 3 bangka pangisda. Sunod nating gagawin ay magtayo ng planta ng pag-DJ. Sariling pag-DJ. Mababawasan pa ng 30% ang gastos. Natapos ng host ang yugto ng misyon sa negosyo. Gantimpala ay isang pabrika sa tabing dagat. Sadyang napapanahon ang gantimpalang ito. Nakatulong sa oras ng pangangailangan. Kakaiba ito. Walang mali sa timpla ng pangkulay. Nakaligo na rin ang tela. Bakit parang may mga madilim at maliwanag na bahagi? Kuya Zenbang, may telegrama mula kay Boss Huang ng Guangsheng. Ipinapahiwatig na bukas ng umaga ay hindi makakapag-deliver. Kailangan magbayad ng deposito. At magbayad pa ng 3,000 yuan na multa. Tingnan mo itong makina. Hindi ba ito nasira kahapon? Kahapon, pumutok ang circuit breaker isang beses. Kaya nirestart ko na lang ito. Pero sinuri ko ang linya mamaya. Wala namang problema. Ay, sana alam ko. Hindi ko sana binili itong luma at sira-sirang makina. Ganito na lang. Papasabihin ko sa mga kapatid sa pantalan. Na magmadali sa mga bagong piyesa. Pero kahit pinakamabilis, tatagal pa rin ang 3 araw. Ginoong Wang, pwede mo bang buwagin ang makinang ito? Ito kasi ang drive shaft. Mahirap itong buwagin. Buwagin. Ay naku, naku po. Bakit baluktot ang drive shaft na ito? Kaya pala ang makinang ito ay nanginginig habang umaandar. Hindi pantay ang puwersa sa dying rod na ito.
Kaya yung tela na nade dye, siguradong may madilim at may mapusyaw na parte. Kapag nag-trip, nagkakapit ang motor. Tinatayang muntik ng masira noong araw na iyon. Hindi naman masyadong malala. Pwede pang ipakalibrate sa makina. Pero wala tayong makina sa aming baryo. Kailangan pumunta sa bayan. Mang Wang, dalhin mo ang shaft at sumama ka sa akin. Bantayan ninyo ang pabrika. Huwag hayaang mahawakan ng mga walang kwenta ang makina. Hindi naman ito madali. Kailangan itong dahan-dahang ayusin. Kapag nagmadali, madaling masira. Kung kayo ay nagmamadali, pumunta kayo bukas ng umaga para kunin. Station Master Lay, pwede po ba kayong magmadali ng kaunti? Kung maaantala ang proyekto, magbabawas ng pera ang pabrika. Pwede ba ganito? Magdadagdag kami ng 5 piso para sa processing fee. Kailan mo matatapos? Kailan tayo aalis? Hindi ba si Ginoong Kinang department store iyon? Ang ganda ng bentahan ng iyong bell-bottom pants sa bayan. Kung ayos lang, pinagawa ko ang aking disipulo na mag-overtime. Bumalik siya mamayang alas 10 para kunin ito. Maraming salamat, Ginoong Lee. Ito, kapag nailabas na namin ang aming bagong produkto, ibibigay namin ito sa inyo ng libre. Ayos lang iyon. Pumasok ka rito. Nagawa na. Ang kulay na ito ay talagang walang kapantay. Talagang kahanga-hanga ka. Nakikita mo pa ito. Dapat ay nakipag-usap na ako kay Boss Huang. Na magpapahinga ng 3 araw. Nakapag-isip na ako ng dahilan. O talaga, maraming karanasan si Ginoo Huang. Kitang-kita mo na kaagad na may sira ang axis. Problema, Xiaopeng. Agad niyang ipapadala ang telegram kay Boss Huang. Sa siguraduhin niyang maihahatid bukas. Ay, buong buhay na akong nag-iingat ng bakal. Unang beses kong makita itong asul na tela. Mas makinang pa ito kaysa sa hinang na bakal. Pagkatapos maipadala ang mga paninda na ito, pupunta tayo sa High City para mag-order ng 2 dryer. Sa hinaharap, ang ating tela ay hindi lang tama ang kulay. Mabilis din matuyo. Matagumpay na nalutas ang krisis sa kagamitan. Ipinakita ang mahusay na kakayahan sa pagresolba ng problema. Gantimpalang manual sa pagpapanatili ng makinarya. Isang kopya ng edisyon ng dekada 80. Tumutulong sa pagpapabuti ng pabrika. Antas ng pamamahala ng kagamitan. Ang buhay ay parang pagdidya ng tela. Hindi maiiwasan ang kaunting pagkakaiba ng kulay. Basta tama ang paraan. Palaging maibabalik ang pagkakapantay-pantay. Kuya, nagpadala ang Hong Kong City Fengli Group ng telegrama. Gusto nila ng 5,000 pairs na corduroy bell-bottoms. 3.55 bawat isa. Mas mahal ng 5 piso kaysa sa guangsaw. Mukhang epektibo ang mga paninda ni Boss Huang. Yung mga paninda natin sa isla, brand natin, Haidao. Naging sikat na sila. Nakita na nila ang makina sa pag-ikot at pagdaya sa pabrika ng tela. Yung galing sa High City Textile Machinery Factory. 70% ang bago. 28 lang. Pero, hindi sila ang magdadala niyan. Kailangan nating maghanap ng tao para kunin natin. Pupunta ako. Sasamahan ko na rin ng ilang sample. Marami kasing foreign trade company sa Haicheng. Baka, makapag-umpisa tayo ng bagong kooperasyon. Yung sa warehouse, may 300 metro pa ng dakron. Baka pwede ipagawa sa Sioux City. Boss Zhao, magpapadala pa siya ng isa pang batch. Magdadagdag ng 500 metro na may print. Para sa mga pang-ukol na pangsuot ng bata. Ah, tama nga. Ipapagawa ko kay Grandma Zhang na magdisenyo ng ilang klase. Na may embroidery ng alon sa dagat. Maaaring magustuhan ito ng mga kliyente sa Port City. Maganda ang tela. Pero hay kutener el inform de inspección de exportación. No han obtenido el permiso para su fábrica detenido impresin. Estamos en trámite. Este es el informe de control de calidad de la fábrica de textiles de Sachin. La resistencia de la decoloración de la tela de seda pura cumple con los estándares. Aprobado. El gerente le dijo. Si podemos. Antes de la feria de Canton, makukuha ang sertipiko. Makatutulong siya sa inyo na mag-apply ng booth. Canton Fair. Doon ay makikita mo ang mga dayuhang negosyante. Huwag kang mag-alala, makukuha talaga. Ang ganda ng iyong palda. Mag-order ako ng 10,000 piraso. Tumawag ka na ng tagasalin. Ito pa rin ang mga dayuhang mamimili. Yung mga binibenta sa department store. Ibebenta nila sa buong mundo. Pwede ba kayong mag-order ng 1,000? Tanggap namin. Ang galing. Maganda ang suot mong damit. Masayang pagtutulungan. Pabrika. Ang order mula sa isla na ito. Kailangan itong burda gamit ang crochet hook. Walang may alam ng ganitong galing sa pabrika natin. Naalala ko si Aling Chen mula sa Hilagang Isla. Dati siyang gumagawa ng kipao sa Haicheng. Siya ang pinakamagaling sa paghabi ng burda. Pumunta ka na magmotor at sunduin siya. Sabihin mo lang, ibibigay namin ang doble sa sweldo. Ngayon araw, kailangan nating gumastos ng 50 metro ng tela. Sabi ni Boss Zhao sa Sacheng. Darating palang bukas ng umaga ang supply. Unahin muna natin ang ating inventaryo. Ihanda mo na ang corduroy. Pahintulutan mo si Boss Huang na mag-ayos ng isang batch ng kalakal. Ibigay ito sa 2% ng presyo sa merkado. Aayusin ko na ito ngayon. Kasabay nito, sunduin mo na si Lola Chen. Kuya, natapos na natin ang 10,000 piraso. Ang galing. Lahat kayo ay nagsumikap nitong mga nakaraang araw. Bibigyan ko kayo ng dagdag na 1 buwang sahod. CJ. Aayusin ko na ang barko ngayon. Para maipadala ang mga kalakal. Ikaw talaga, ang tapang mong tanggapin ito. Mahigit 10,000 palda.
Pati ang pamasahe, aabot ng 800 na iyon. Itong batch ng kalakal ay lilipat mula sa Port City papunta sa Huanhua. Makakatipid tayo ng 30% sa taripa. Sabi ng direktor, kulang daw ang container. Boss ni Zenbang, gusto kong unahin ang mga container mula sa Qingcheng. Para sa'yo, pero itong customs declaration. Kilala ni Kai ang mga tao sa customs. Sabi niya pupunta siya ng hating gabi para magpasa ng selyo. Kuya Zenbang, dumating na ang barko ng materyales mula sa city. Nagmadali kami. Sa wakas, dumating na. Dalhin mo na. Para kay Ginoong Wang, na mapabilis ang order ng mga Hapons. Ang kulay ng tubig na ito ay talagang kakaiba. Kailangan kong makuha ang asul na kulay ng dagat kapag mataas ang tubig. 7 beses ko nang sinubukan pero mali pa rin. Ayos lang. Gamitin ang tubig dagat para ihalo. Ang tubig dagat ay may mga mineral. Mas mataas ang tibay ng kulay na nalikha. Zenbangji. Ang borda na ito hanggang umaga. Hindi pa rin matatapos. Ipapadala si Lola Chen kasama ang 3 manggagawa. Sa bahay namin para magtrabaho. Magluluto si Wanking ng itlog na may noodles para sa inyo. Nakita na ang sobrang produksyon ng host. Gantimpala ng isang mataas na bilis na makina ng crochet, na ipadala na sa pantalan at imbakan. Ang mabilis na hook machine na ito, dumating talaga sa tamang oras. Kuya Zenbang, may mga tao ang mga negosyante mula sa isla na nagpadala para suriin ang mga produkto. Sabi niya, ang logo ng Island brand ay nakatahi ng baligtad. Hindi ito tumutugma sa mga pamantayan ng EFI. Ito. Gamitin natin ang sinulid na pasok sa ating makina. Kunin natin ang pinakamagandang silk sample natin. Esan. Ito ang silk mula kay Boss Zhao. Gamitin ito para sa evening gown. Sakto. Sabi niya, dagdagan pa ng 5,000 piraso. Na silk na robe sa pagtulog. Tig 80 piso bawat isa. Ang host ay natapos ang international na order. Gantimpala sa International Clothing Expo. Tiket sa pasukan. Tiket sa tao. Mukhang itong negosyo. Kaya nitong makapunta sa ibang bansa. Ang seda ng silkworm na ito ay sobrang delikado. Kailangan gamitin ang ganitong uri ng kwintas. Dapat ito ay may sutla na sinulid. Sabi ni Boss Zhao mula sa Suzhou. May bagong batch ng mga produkto ngayon. Ito ay sutla mula sa bagong mga kokon. Mas makinis kumpara sa nakaraang taon. Lahat ay mas maayos. Humiling ang kliyente ng mga alon na borda sa bathrobe. Gamitin ang ginto na sinulid. Gawin ayon sa pamantayan na ito. Dagdagan ng 2% ang sahod. Kuya Zenbang, galing sa High City. Dumating na ang high-speed crochet machine. Eksakto. Ganito si Grandma Zhang. Kapag naglalaban ng damit, mas nakakatipid ka ng kalahati ng oras. Laosi, pakibantayan mo ang kumpanya ko. Yung proseso sa customs na ito. Kailangan ko pang pumunta roon. CJ, huwag kang mag-alala. 5,000 bathrobe. Halaga nito ay 400,000 piso. Kailangan itong i-report sa customs ng probinsya para sa approval. Pakiusap. Ang mga paninda na ito ay para sa Fashion Week sa VIF. Kompleto ang lahat ng dokumento. Kasama ang mga hilaw na materyales at produkto. Ang galing ni Boss Key. Noong nakaraang buwan, nakapag-ambag siya ng 10,000 sa bayan. Pinag-uusapan na ng bayan. Nabigyan siya ng parangal. CJ, pumunta ka pagkatapos ng 3 araw para kunin ang permit. Ay. Tingnan mo itong pintura. Naglagay ng 2 patak ng indigo. Pero masyadong mababaw pa rin. Subukan natin ang kalahating timbang ng seaweed ash. Yung seaweed natin sa isla. Mataas ang iodine content. Seaweed ash. Sige, susubukan ko mamaya. Ay, madaling araw na. Kumain kayo ng kaunting seafood porridge para magpainit. Salamat, mahal. Pabantayan mo si Zula Osi sa pantalan. Sa gabing ito, ang kargamento natin. Dapat mailagay sa Hainan Island. Yung barkong iyon. Dadaan tayo sa Port City para sa transshipment. Mas mura ng 5,000 piso ang kargamento kaysa diretso sa Europa. 5,000 piso ang tipid sa freight. Boski, kung maging maayos ang kargamento na ito, sa susunod, sa ating pier, makakakuha na rin tayo ng mga foreign trade orders. Kapag kumita na tayo, bibili tayo ng bagong pwesto sa daungan. Pagkatapos ng 3 buwan, pupunta tayo sa Amerika para sa eksibisyon. Si Derek Wong mula sa Bureau of Foreign Trade ay naghahanap sa iyo. Si Derek Wong mula sa Bureau of Foreign Trade. Sige, pupunta na ako. Xiaoqi. Ngayon, kulang na kulang ang bansa sa foreign exchange. Bumili ng kagamitan para sa paggawa ng bakal. Ang damit mo, kung makakapasok ito sa merkado ng Europa, ay isang kontribusyon sa bansa. Huwag kang mag-alala, Director Wang. Ang ating tunay na seda na bathrobe ay naipasa na sa mga pulo. Kailangan ng mga negosyanteng Hapon ng pangmatagalang pakikipagtulungan. Binigyan kayo ng customs ng 12,000. Pwedeng makatipid ng halos 30% sa refund sa export. Siyempre, ang barko ni Boss K ay prioridad din sa pagload ng container. Matagal lang napag-usapan. Sa pinuno ng pantalan, 3 barko na ang naipadala ngayong buwan. Mahigit 20,000 na ang napalitan sa foreign exchange vouchers. Xiaoqi, ano ang plano mo sa susunod?
Ang susunod naming hakbang ay ang pagpapabuti ng kipao. Gagamit kami ng yunjin na tela. Nagsanay ang mga teknisyan sa pabrika sa pag-embroidery ng ginto. Ayos. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng parangal ang probinsya. Magbibigay sila ng banner sa inyong pabrika. Ginoong Qi. Mula sa mangingisda. Naging negosyante. Ano ang sikreto? Ang sikreto ay, ang ating sining sa China, na maipagmamalaki. Ate Zhang, kunin mo ang ating iyon. Dalhin mo ang Phoenix embroidery na kipao. Dumating na ang imbitasyon. Sasama ako sa'yo. Xiaopeng. Bantayan mo ang produksyon sa bahay. CJ, ang mga padating na produkto araw-araw. Pinagsusuri ko ng 3 beses. Ito ang panyo na tinahi ko. Dad, dadalhin mo ito sa ibang bansa. Si Zhenbang ay umunlad na. Pumunta na siya sa teritoryo ng mga banyaga. Kapag bumalik ako, palalakihin ko ang kumpanya ng damit, at gagawin itong industrial park, para lahat ay may trabaho. Brand ng Ligo, Valentino, ay lumahok din. Ang kanilang mga gown, ay gumagamit ng computer embroidery machine. Ang tradisyonal na makinang ito, ay hindi makakagawa ng tibay ng isang buton. Kailangan ito ng teknik ng Suzhou embroidery. Ginoong Qi, sabi ng mga banyagang mamamahayag na kayo ay, pabrika ng damit sa nayon ng mangingisda, at nagtataya na hindi kayo makakakuha ng mga order. Hayaan silang maghintay at makita. Ang ganitong manumanong tinina na tela ay madaling kumupas. Gumagamit na kami ng mga kemikal na tina. Ipakikita ko sa inyo. Itong sabon ay aming eksklusibong ginawa. Pinapait ng banlawan. Habang nililigo, lalong sumisigla. Kuya Chen, puntahan mo ang aming pabrika at ilipat ang lumang makina namin sa paghabi. Itong 2 damit ay amin ito. Gawa ito gamit ang tradisyonal na sining ng song brocade na may patakbong habi. 3 beses itong mas matibay kaysa sa hinabing makina. 3 beses. Talaga ka bang mangingisda noon? Ang detalye ng mga buttons na ito, mas detalyado pa kaysa sa Swiss na relo. Ginoong Qi, ang iyong formula para sa aso na tina mula sa dagat. Maaari mo ba itong ibenta sa akin? Handa kaming mag-alok ng 10 beses na presyo. Ang formulang ito namin ay gawa sa tubig dagat at abo ng kelp. Ang prosesong ito ay natutunan ni Ginoong Wang sa dye house gamit ang 3 paglubog at 3 pagsasampay. Kuya, dumarating ang mga hurado para tingnan ang Suzhou embroidery na parawan na tinahi ni Lola Zhang, isang bahagi ng Qingming Shanghe-tu. Bakit ang bilis ng pagkakabit ng mga buton na ito? Tawag dito ay pipa buton. Nakasalalay dito ang prinsipyo ng yin at yang ng taiji. Mas pinapadulas habang pinipisil. Mabilis, gusto kong umorder ng 1,000 piraso ng inayos na kipao. CJ, maligayang pakikipagtulungan. Saan mo balak gastusin ang premyo? Balak kong magtayo ng isang Silk Research Institute. Mangyaring kumuha ng mga veteranong artisan. Halina't turuan ang alagad. Tama, magpalit ng mas maraming dayuhang pera para makabili ng kagamitan para sa bansa. Ipakita ng host ang ganda ng sining ng China. Gantimpala, pambansang intangible cultural heritage. Sentro ng pagpapanatili. Isang plaka. Dapat ibigay ang tropeo sa pabrika. Para sa mga babaeng manggagawa, sila ang magdadala nito. Tatay, tingnan mo ang ginawa kong sertipiko. Mas maganda pa kaysa sa Amerika. Zhenbang Ji. Naghabi si Lola Zhang ng mesa sa barko. Piniktura ng negosyanteng Ligo. Sabi nilang ilalathala sa magasin. Itong mga pinahusay na Cheongsam. Ibigay kay Direktor Wang ng kooperatiba. Ipaskil niya sa display window. Boss Zhao sa Sacheng. Nakarating na ba ang seda? Sabi ni Boss Zhao ngayong taon. Bumaba ang produksyon ng sutla ng uod. Tumaas ng 30% ang presyo ng polyester cotton. Nadiskubre ang panganib sa supply ng hilaw na materyales. Ay activate ang programa para sa pagtatanim ng mga puno ng mulberry. Suportahan ang mga taga-baryo sa pagpapalaki ng mga uod. Makakakuha ng dekalidad na itlog ng uod. Babawasan ng 15% ang gasto sa tela. Tara na, magpulong muna tayo. Kuya, gusto ng egg bansa ng 5,000 tangsuit. Gamit ang tela na yunjin. Pero ang pabrika ng yunjin sa Timog Lungsod. Sabi nila aabutin hanggang sa susunod na taon. Pinapabilis ko na ang mga kasama sa Port City. Taasan ng presyo ng 20%. Maaari itong dumating sa loob ng 3 araw. Itong ginto at sinulid. Kailangan talagang ginto ang sinulid. Pero wala na tayong stock sa kooperatiba. Xiaopeng. Pumunta ka sa Haicheng para bumili. Zhu Laosi. Dalhin mo ang mga taga-baryo sa likod bundok para magtanim ng mulberry. Nagbibigay ang mga lider ng bayan ng bandila bilang pasasalamat sa pagiging pioneer sa pagpapalitan ng kita sa export. Dito na. Kumusta, Hugh Zhenbang? Binabati kita. Sa 5,000 pirasong tangsuit na na-export natin. Diretso itong nakatulong sa bayan natin. Kumita tayo ng 30,000 yuan. Mas mataas pa kaysa sa kinita noong nakaraang taon. Esan? Hey! Mas malaki ang kinikita nito kaysa sa pagbebenta ko ng elektronikong relo sa Port City. Mas malaki ang kinikita nito kaysa sa pagbebenta ko ng elektronikong relo sa Port City. Ang aming birdang Phoenix ay nakakatulong
Sa pagdadala ng kita sa ating bansa, hindi lang basta kita. Pumapangit pa. Sinabi ng negosyante mula sa bansa na ang gawang ito ay mas tunay pa kaysa sa mga berda sa Louvre. Kung ganito ang takbo, maari pang madagdagan ng 8,000 piraso. At ang kita ay maaaring umabot ng higit sa 100,000. Itong banner na ito, dapat nakasabit sa ating pabrika. Sa pinakakitang bahagi. Tama, Tita Zhang. Pakiusap sa mga mananahi sa pabrika na habang gumagawa ng damit, ay magtahi ng maliit na banner. Sa ating kipao, ipaalam sa mga dayuhang negosyante na ito ang sining ng ating huakse na isla. Una. Ding. Paunawa ng sistema. Nakatanggap ng parangal sa antas ng lalawigan. Pangunahing tagapagpaunlad ng kita mula sa export. Naka-unlock ang berdeng daan para sa dayuhang kalakalan. Tumaas ng 50% ang kahusayan sa pagproseso ng customs. Makikinabang sa export tax refund. Na mga paborableng polisiya. Pinuno. Sa ngayon ay mayroon pa. Isang mahalagang bagay. Na kailangan ng iyong tulong. Anong problema? Sabi ng bawat kasosyo. Sa taong ito, tataas ang presyo ng silkworm cocoon. Ng 30%. Para mabawasan ang gastos. Gusto kong maglunsad ng isang proyekto para sa silkworm at mulberry. Para sa suporta sa pagtatanim. Para sa mga residente ng nayon na ito, magtanim ng silk thread, pag-aalaga ng silkworm, sariling paggawa ng materyales. Magandang ideya iyan. Bumalik ka. Iulat ko ito sa mga lider ng bayan. Suportado ka ng mga lider ng bayan. Walang dapat ipag-alala. Gawin mo lang ng buong puso. Salamat po, leader. Ito ang lakisang no. 32, malambot ang mga dahon. Ang silkworms ay nakakain ng masaya. Nakipag-ugnayan tayo sa silkworm farm ng bayan. Nakapagkasundo tayo. 50 kada kilo. Zenbang mahal ang mga uod na ito. Paano kung mamatay sila? Hala! Huwag kang mag-alala, sabi ni Zenbang. Siya, mula sa County Agricultural Science Institute, ay kumuha ng isang guruli. Buwan-buwan tayong dumaan para magbigay ng gabay. Patay na siya. Basta siya na lang. Maghanap muna tayo ng 10 pilot households. Paano naman ang pera sa pag-aalaga ng silkworm? Ako na ang bahala dito. Kayo na ang kumita. Ibalik niyo sa akin. Nawalan tayo ng pera. Ako ang sasalo. Hahaha, Ate Zenbang. Handa si biyuda na magdagdag ng tao. Mayroon silang 2 ektaryang bakanting lupa. Ayos. Ay record mo yan. Magsisimula tayong mag-alaga ng uod ng seda bukas. CJ. Hahaha. Buhay na kutsilyo ng halaman. Proyekto ng uod at mulberry. Nakatakdang mga unang kalahok. Gantimpala, nutrient solution para sa pagtubo ng punla ng mulberry. Maaaring tumaas ng 20% ang ani ng dahon ng mulberry. Ang nutrient solution na ito ay talagang epektibo. 3 araw lang. Ang mga punla ay ganito nakataas. Zenbang, tingnan mo. Napalabas na ang mga silkworm. Parang mga langgam. Ang temperatura para sa pagpapalaki ng mga silkworm ay dapat kontrolin sa loob ng 25 degrees. Dahon ng mulberry. Gupitin ng maliliit para pakainin. Uuwi ka na. Gamitin ang lumang electric fan para magpalamig. CJ. Zenbang. Sabi niya, kinuha namin ang mga manggagawang lalabas sa dagat niya. Ang tatay ko dati ay sasama sa akin mangisda. Ngayon araw-araw siyang nagbabantay sa bahay ng mga uod ng seda. Hindi naman. Tingnan ninyo ang biyuda sa tabi, si Li. Araw-araw siyang nangingisda. Naghahabi sa gabi. Kumikita sa magkabilang dulo. Gaano kalaki ang kikitain? Dakiang. Sa susunod na buwan, kukunin na ang mga kokon. Bibili ka ni tatay mo ng bagong bisikleta. Bisitahin ka niya. Alaynan. Ang ganda ng kalidad nitong silkworm na ito. Mukhang mahusay talaga ang trabaho niyo sa pagdidisinfekta. Sobrang maayos. Salamat kay Brother Zenbang na nagdala ng disinfectanting pulbos. At tinuruan pa ako kung paano gamitin. Yung limestone powder na pambaba. Ito nga pala. Ito ang bagong imbento naming kagamitan. Para sa pag-ukit ng kokon sa silkworm. Gamit ito, ang kokon na nalilikha ay malaki at maputi. Sa ganitong takbo, maaaring umabot sa 100 gin ang ani ng kokon bawat muebles. Mas maganda pa kaysa sa pagtatanim ng kamote ng 10 beses. Yung binhi natin, Kuya Zenbang. Kuya Zenbang, Direktor Wang ng kooperatiba. Dumating na para kunin ang mga kokon. Sabi nila, 6.5 yuan kada kilo. Pwede ko bang ibenta itong 2 basket? Mga higit sa 8 piso yun. Sa hinaharap, itong pera natin. May kikitain pa. Hahaha. Yung kokon na ito, gawa sa silkworm. Talagang pwedeng gawing seda na unan. 9 na piso kada kilo. Kinuha ko na lahat. Nakuha na. Ayos lang. Kapatid na Zenbang, talaga namang magaling ka. Ngayon, panahon ng pagbabawal sa pangingisda. Sabihin mo nga, dito sa kanayunan, nag-aalaga sila ng mga silkworm. Hindi naman tayo walang ginagawa. Ano ang susunod nating hakbang? Magtatayo tayo ng pabrika ng seda. Tayo mismo ang gagawa ng sinulid at tela. Mas malaki ang kikitain. Kuya Zenbang, sinabi ng tatay ko na pasalamatan ka.
Sa pagtulong sa pag-aalaga ng mga uod ng seda, mas malaki ang kita kaysa sa pangingisda. Dakiang, hayaan mong iyong ama magpalawak ng 2 muwang ng mulberry. Sa katapusan ng taon pakakasalan ka. Hindi na rin maaga ang araw na ito. Tara na. Ha 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 ha. Si Gabi na biyuda ay nakatanggap ng 32 daang. Mula sa pamilya ni Dakiang, 280. Sa 10 pamilyang nakilahok ngayong buwan, ay karaniwang nakatanggap ng 250 yuan. Ay naku, dati hindi ko pa talaga maisip. Sa ating isla, pwede pa rin kumita sa pag-aalaga ng insekto. Ang pabrika ng kasuotan ni Tiawang, naghihintay na gamitin ang seda. Yung mga koko natin, hindi na mag-aalala sa benta. Haha. Kuya Zenbang, dumating na ang mga lider ng bayan. Bakit ka na naman nandito? Sinasabing kailangan nilang suriin yung mode ng isla. Dali, dali, dali. Tara, tara, tara. Alaynan. Maganda itong mode. Natutugunan nito ang isyu ng panahon ng pangingisda. Isyu sa trabaho ng mga residente. Muling nagbibigay ng hilaw na materyales sa pabrika ng damit. Karapat-dapat na itulak ang pabrika. Punong bayan. Ang kita at gastos namin sa 3 buwan. Nandito na lahat. Ang kabuang dagdag na kita ng 10 pamilya. 360,000. Nakapagpasimula rin ito ng 5 pamilya na nagnanais makilahok. Ako'y mag-a-apply sa probinsya. Para sa inyo. Sa probinsya na espesyal na agrikultura na makikilala bilang isang modelo. Magbibigay pa tayo ng karagdagang pondo. Salamat, Mayor. Ang galing naman. Anak ko. Sa wakas, makakapunta na siya sa bayan para mag-aral. Maayos ang takbo ng planong silkworm. Isang makina ng hibla ang ibinigay bilang gantimpala. Nakarating na sa pantalan. Makina para sa paggawa ng silkworm kokoon. Makina para sa paggagupit ng seda. Sa pamamagitan nito, mas tataas pa ang kahusayan ng operasyon ng ating pabrika. Alaynan. Director, yung bagong makina natin para sa paggugupit ng hibla, talagang napaka-advanced, kaya nitong maggupit ng 5 kilo bawat araw. 10 manggagawa na ang katumbas nito. Hintayin ang pagsisimula ng silkworm machine. Papasukin natin ang lahat ng nag-aalaga ng silkworm sa baryo. Para magtrabaho, buwan ng sahod ay 150 piso. Alaynan. Ayos. Kuya Zenbang, tumawag ang silk factory sa Socheng. Sabi nila ang silk natin nakarating na sa grade 6, handang makipag-ugnayan ng matagal. CJ, mas mura ito ng 30% kumpara sa pagbili ng ready-made na tela. Mas mura pa. Ding! Unang nabuo ang chain ng industriya ng silkworm at sericulture. Gantimpala sa pangunahing teknolohiya ng paggawa ng seda. Makakagawa ng pangunahing tela ng seda. Ganyan na lang ang gawin natin. Katangian ng lalawigan. Kamag-anak na si Comrade Kizenbang. Pinangunahan ang mga taga nayon. Naghahanap ng isang landas. Ang daan na nagsasama ng fishing village. Nagpa siya ang probinsya. Magkakaloob ng pondo na 100,000 ng probinsya para sa pagpapalawak ng pasilidad sa pagpapalaki ng hayop. Salamat sa leader. Handa na kami. Magdagdag pa kami ng 20 pamilya. Magtatayo tayo ng pabrika ng saa mula sa dahon ng mulberry. Para lahat tayo ay magkaroon ng kita. Ako ay kumakatawan sa mga taga-baryo namin. Nais kong magsalita. Tiyak na pagsusumikapan namin ito. Hindi namin bibigyan ang suporta ng bansa. Ha. Magandang katangian. Naniniwala ako sa iyo. Kaya mong ipagawa sa lahat ang mas marami pang bagay. Salamat, leader. Tiyak na pagsusumikapan namin ito. Zenbang Ji. Ang ating materyales. Gumawa ng sinulid. Tutu. Mabilis. Tara, tingnan natin. CJ. Pangunahing katangian. Ay. Ito. Nasaan na yung bagong tela? Tingnan ko nga. Wow. Yung tela na ito ang haplos. Mas malambot pa kaysa sa Socheng. Gagawa ng Cheongsam. Siguradong magiging patok. Yung tela na ito, gamit ang sariling hinabing seda namin. Partikular na nagdagdag si Ginoong Wang ng isang hakbang. Na proseso ng pagtanggal ng goma. Hawakan mo. Mas komportable ang pakiramdam sa kamay. Ang hilaw na materyales na ito ay sapat para makagawa ng 50 pirasong kipao. Napakakapakipakinabang. Ipapadala sa North City Fashion Exhibition. Siguradong makakasabay tayo. Ha. Kagawaran ng pagsasaka ng bansa. Nagpadala ng liham. Nabanggit ang plano natin sa pagpapalaki ng silkworm. Isinama sa manual ng promosyon. Sabi sa lahat mag-alaga ng maayos ng silkworm. Magandang maghabi. Ang buhay ng mga tao dito sa isla ay kayang mas maliwanag pa sa seda. CJ. Ding! Tapos na ang host. Panandali ang layunin para sa sericulture at pagtulong sa mga magsasaka. I unlock. Pangunahing kumpanya sa pambansang industriya ng agrikultura. Ang galing!
Seda, araw. Seda araw. Kagawad Kizenbang. Pinangunahan ang mga isla. Mula sa pagbebenta ng isda hanggang sa pagbebenta ng sutla. Taunang kita. Umabot ng higit sa 10 milyon. Ito ang ating karangalan ng nayon. Magandang tatak ng sutla. Oda. Maganda. CJ. Oh, hahaha. Hanyuan. Ran Rihanyuan. Rihanyuan, mga kapatid na Zenbang. Mipay, si Rihanyuan. Mipay, ikaw na si Hanyon. Mula sa mangingisda hanggang sa kwento ng negosyante. Maaaring maisulat ito sa ating talambuhay ng bayan. Hahaha. Ako si Kizenbang. Dapat akong magpasalamat sa tulong ng mga kababayan. Mabuting marka, kung hindi. Nandoon pa rin ang masamang batang iyon. Mabuti. Tingnan natin ang bago nating matalinong silungan ng mga uod ng seda. Tara. Tara na. Aba, ang silungan na ito ay mas maganda kaysa sa dating kubo na gawa sa dayami. 100 beses na mas matibay. Alainan. At saka ngayon, ang 6 kada ektarya ay direktang tumaas ng 3 beses. Kaka-receive lang ng telegrama mula sa Amerika. Ang bagong inilabas nating serye ng Island Blue ay nag-order pa ng 500. Noong una, nangako tayo. Nabibigyan kayo ng magandang buhay. Ngayon nga, sa wakas, hindi ko niloko ang salita ko.